Si Saturday Soki Kakiru ay isang batang teenager na napakalabo ng pinagmulan. Siya ay pinanganak na may kakaibang kanang mata at napilitang takpan ito dahil sa kahihiyan, sa takot na tawagin siyang halimaw ng kanyang mga kasamahan. Ilang buwan matapos siyang ipanganak, nawala ng magulang si Saturday Soki sa isang mapanganib na insidente. Simula noon, kasama na lang niya ang kanyang nakatatandang kapatid na babae. Gayunpaman, sa loob ng ilang taon, muling nangyari ang malungkot na pangyayari, at nawalan din siya ng kanyang nakatatandang kapatid na babae pagkatapos nitong wakasan ang kanyang pagdurusa. Dahil wala ng pamilyang natitira para protektahan ang batang si Saturday Soki, napilitan siyang magkubli sa bahay ampunan ng lungsod. Doon sa bahay ampunan, nakilala niya si Yoka at naging mabuting kaibigan ito. Nang dumaan sa kaparehong insidente sa buhay niya, naging madaling nakipagkaibigan sa kanya si Saturday Soki. Siya ay gumugol ng ilang taon sa paglaki kasama niya sa bahay ampunan, at pagkatapos ay nag-enroll sa City High School kapag sila ay nasa wastong edad na. Sa pambungad na eksena, isang ginang na may kulay red na buhok ang nakitang nagmumuni-muni sa harap ng apoy. Matapos ang ilang segundong pagninilay, kumalat ang apoy sa ilang bahagi ng silid at napunit ang ilang bahagi ng kanyang damit. Biglang nagpakita ang imahe ng isang batang babae sa apoy at nawala din kaagad. Kinaumagahan, nakita si Saturday Soki na nakatitig sa maangin na kalangitan gaya ng dati. Sumama sa kanya si Yoka, at umupo malapit sa kanya upang titigan ang buwan sa kalangitan ng umaga. Habang nakatitig siya sa buwan, sumulyap si Saturday Soki kay Yoka at naalala ang pagkasawi ng kanyang kapatid, at ang mga bagay na hindi niya akalain na pinagdaanan niya sa orphanage. Siya ay nagpapasalamat sa pagkakaroon ng isang tulad ni Yoka sa kanyang tabi, at nais na siya ay nandyan para sa kanya magpakailanman. Nahuli siya ni Yoka na nakatitig sa kanya at matamis na ngumiti. Pagkatapos ay tinanong niya kung ano ang iniisip ni Saturday Soki, ngunit wala siyang masabi. Tumayo si Yoka at hinikayat ang kanyang kaibigan na tumayo, at maglakad pauwi kasama niya. Sa ibang lugar, isa pang babaeng may puting buhok ang nakatingin sa paaralan ni Saturday Soki kasama ang kanyang pusa, at isang index book sa kanyang kamay. Nakarating sina Saturday Soki at Yoka sa pasukan ng paaralan kung saan nakita nila ang iba pa nilang mga kaibigan, ang lalaking si Tadashi at ang matapang na babae na si Kaori. Tinukso ni Tadashi sina Saturday Soki at Yoka at nagsimulang magsabi ng matatamis na bagay sa kanila. Gayunpaman, naruroon si Kaori upang sipain ang kanyang mukha para sa kanyang masasamang salita. Habang pinagmamasdan niya ang dalawa na pumunta sa kanyang harapan, napapangiti si Saturday Soki na kinikilala rin niya ang mga ito bilang kanyang mga matalik na kaibigan. Pagkatapos magbiruan, naglakad sila at iniisip kung tatanggo sila sa supermarket para kumuha ng kung anong mga bagay, dahil may sale na nagaganap. Tinanong ni Kaori si Yoka kung gusto niyang pumunta sa supermarket kasama sila. Gayunpaman, dahil hindi pupunta si Saturday Soki sa isang mataong lugar, hindi rin pupunta si Yoka. Inihatid ni Saturday Soki si Yoka pabalik sa bahay ng kanyang mga magulang. Gayunpaman, masama ang pakiramdam ni Saturday Soki dahil hindi niya hinayaan ang kanyang mahal na kaibigan, na tangkilikin ang minsanang alok na makakuha ng sale sa supermarket. Kaya, sa kalaunan ay nagpakalalaki siya at hiniling kay Yoka na sundan siya pabalik sa supermarket, at masayang sinundan siya ni Yoka doon. Sa kanilang pagpunta doon, dumaan sila sa isang tulay at magkahawak kamay. Sa isang punto, may nangyayaring kakaiba. Biglang namamanhid sina Yoka at Saturday Soki at nadala sa ibang mundo. Ang mundong ito ay isang alternatibong dimensyon na may pulang langit at madilim na buwan. Tumingin-tingin si Saturday Soki sa paligid, at nalaman niyang mapula ang lahat ng dako sa lugar. Natakot si Yoka, at nanatili siya malapit kay Saturday Soki. Sa kalaunan, nabalisa si Yoka at nagsimulang umiyak. Si Saturday Soki, gayunpaman, ay tumitingin sa paligid upang matiyak na okay ang lahat. Dinala niya si Yoka sa kanyang bahay sa kahaliling dimensyon at wala siyang nakita doon. Maya-maya, pumunta sila sa mga lansangan para maghanap ng makakausap nila. Nakalulungkot, inatake sila ng mga itim na demonyo sa gitna ng kalye. Nang walang sino mang naruroon upang sumuporta or tumulong sa kanila, sina Saturday Soki at Yoka ay humawak sa isa't isa habang naghihintay sila ng kasawian na dadating sa kanila. Biglang, nakita nila ang kanilang mga sarili pabalik sa kanilang tunay na mundo, na may mga tao na nagbibigay sa kanila ng tulirong hitsura. Natutulog si Saturday Soki na parang sanggol sa gabing iyon.
Gayunpaman, isang panaginip ang gumising sa kanya, at nakita niya si Yoka sa kanyang tabi. Hindi rin pala makatulog si Yoka noong nakaraang gabi dahil natatakot pa rin siya sa nangyari. Nakipagbiruan siya ng kaunti kay Saturday Soki at nagpunta sila sa paaralan. Sa kalaunan, habang papalapit sila sa paaralan, si Yoka ay nakaramdam ng kirot at huminto sa daan. Ibinalik siya ni Saturday Soki sa katinoan at inakay siya pabalik sa klase. Bago pumasok, nangako si Saturday Soki na aalagaan niya si Yoka sakaling may mangyari. Sa oras na ito, kasama na nila si Tadashi at kay Ori. Pinagalitan nila si Saturday Soki sa pagpapaiyak ng isang babae, at siguraduhing hindi na niya uulitin ang ganoong bagay. Nagmamadaling pumasok si Saturday Soki sa klase kasama si Yoka habang tumutunog ang bell. Sa klase, ipinakilala sa buong klase ang bagong transfer student mula sa ibang bansa, na nag-espiya kay Saturday Soki, si Ma'am Uno. Pagkatapos ng klase sa araw na iyon, hindi pinapansin ni Ma'am Uno ang karamihan ng mga lalaki at babae na sinusubukang makipag-usap upang malaman ang higit patungkol sa kanya, at lumakad siya papunta kay Saturday Soki upang magsabi ng hello, na halos naroon siya upang mag-espiya sa kanya. Bahagyang nahimaday si Yoka at Jin ang bala ang pagkikita ni Ma'am Uno kay Saturday Soki. Dinala siya ni Saturday Soki sa klinik, at habang papunta sila sa klinik, binubuli sila ng isang lalaki, ngunit hindi siya pinansin ni Saturday Soki at pumasok siya para makita ang nurse. Mabuti na lang at pagod lang si Yoka dahil sa hindi sapat na tulog. Kapag tapos na siyang magpahinga, dapat ay maayos na siya. Aalis na sana si Saturday Soki nang tumayo ang nurse at tinanong siya tungkol sa eye patch sa kanang mata. Hindi pinansin ni Saturday Soki ang tanong niya at lumabas. Pagkaalis niya, tinanong ng nurse si Yoka kung nililigawan na siya ni Saturday Soki, at nahiya si Yoka sa tanong. Sa mismong rooftop ng gusali ng paaralan, nakatitig sa langit ang babaeng kulay red ang buhok na parang may hinihintay na mangyari. Matapos makabalik sa normal, sinamahan ni Saturday Soki si Yoka pabalik sa supermarket na hindi napapansin na may taong sumusunod sa kanila. Sinisigurado ni Saturday Soki na masaya siya sa kanyang mahal na kaibigan, habang sila ay bumalik sa parehong tulay na naghatid sa kanila sa kabilang mundo. Habang papalapit sila sa lugar na iyon, pinayuhan ni Yoka si Saturday Soki na dumaan sa ibang ruta. Kaya, dinala siya ni Saturday Soki sa istasyon ng tren at sumakay sa subway. Masaya si Yoka kasama ang kanyang mahal sa buhay, habang nakakakuha siya ng mga kamanghamanghang laruan at bagay para sa kanyang sarili at kay Saturday Soki. Pagkatapos ng pamimili, nagpahinga siya kasama si Saturday Soki sa parke. Ang dalawa ay nagkakahiyaan nung una, ngunit hiniling ni Yoka kay Saturday Soki na ipahinga ang kanyang ulo sa kanyang mga hita. Tumanggi si Saturday Soki noong una, ngunit pagkatapos ay nakiusap si Yoka na gawin ito. Ginawa ito ni Saturday Soki at nakitang ito ay hindi kapani-pani walang nakapapawi ng pagod. Habang nagpapahinga, muling nakaramdam si Saturday Soki ng kakaiba at bumangon upang makita ang multo ng kanyang kapatid na nakatayo sa kanilang harapan. Sa isang segundo, pareho silang bumalik sa alternatibong mundo. Ang mga demonyo ay bumalik, at si Saturday Soki ay nakulong muli kasama si Yoka. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, ang amo ng mga demonyo at ang kanyang katulong ay sumali upang makita kung ano ang mangyayari kay Saturday Soki. Habang papalapit ang mga demonyo kina Saturday Soki at Yoka, nagpakita ang babaeng may red na buhok dala ang kanyang lightning sword upang iligtas sina Saturday Soki at Yoka mula sa tiyak na kasawian. Ginagamit niya ang epekto ng kidlat sa kanyang espada upang tapusin ang lahat ng mga demonyong aatake kina Saturday Soki at Yoka. Nang matapos siya, lumakad siya para salubungin sina Saturday Soki at Yoka ngunit may narinig siyang kakaibang tunog. Hinimok ng babaeng may red na buhok sina Yoka at Saturday Soki na sundan siya sa kaligtasan. Tinignan nina Saturday Soki at Yoka ang kakaibang mga haligi ng liwanag na nagmumula sa gitna ng kahaliling dimensyon, at pagkatapos ay mabilis na sumugod upang maabyutan ang babaeng may red na buhok. Nang makarating sila sa isang ligtas na lugar, nagpasalamat sila sa babae sa pagtulong sa kanila at itinanong ang kanyang tunay na pangalan. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Ms. Ozo, at sinabihan sila ng kaunti tungkol sa alternatibong dimensyon na kinaroroonan nilang lahat. Ipinaliwanag niya na ang kahaliling dimensyon ay nilikha ng isang hindi kilalang tao. Sila ay partikular na pinili dahil sa isang espesyal na kapangyarihan na kakaiba sa kanila.
Sinabi ni Saturday Soki kay Ms. Ozo na walang espesyal sa kanila, gayunpaman, bago pa man siya makapagsalita, may narinig silang isa pang ingay sa di kalayuan. Sinusubaybayan ni Ms. Ozo ang pinagmula ng tunog sa gitna ng kahaliling dimensyon, at nagpas siyang tingnan ito. Hiniling ni na Saturday Soki at Yoka na tingnan din nila ito, ngunit hindi pa handa si Ms. Ozo na paalisin sila. Biglang, mas maraming demonyo ang nagsimulang umatake sa kanila. Pinipigilan sila ni Ms. Ozo, at sumama sa dalawa pa sa harapan para makarating sila sa pinanggalingan ng tunog. Nakarating sila sa gitna ng tunog, ngunit bago pumasok, sinubukan ni Ms. Ozo na itago sina Saturday Soki at Yoka. Buti na lang at ligtas sila ngayon para makapasok kasama niya, kaya nagpatuloy sila sa pagtakbo. Nagre-react ang kanang mata ni Saturday Soki sa isang bagay sa paligid ng rehiyong iyon, at huminto siya saglit para tingnan ito. Hindi nagtagal, bumangon siya upang magpatuloy sa paggalaw, gayunpaman, huli na ang lahat dahil naroon na ang assistant ng amo na si Super Bia. Pinagbabawalan sila ng Super Bia na lampasan ang puntong iyon, gayunpaman, nang hamanin siya ni Ms. Ozo, nilabanan niya siya at inatake siya. Gumagamit si Ms. Ozo ng magic spell kay Super Bia at ini-teleport ang sarili sa inner segment ng gitna ng kahaliling dimensyon. Doon, nakakita sila ng isang magandang dalaga na may puting buhok na nakakulong sa isang kristal. Patuloy na nagmamakaawa ang babae na palayain siya. Ang babae, na kalaunan ay nakilala bilang si Lisette, ay nagsabi sa kanila na siya ay minamanipula laban sa kanyang kalooban. Hinikayat ni Ms. Ozo si Saturday Soki na huwag mahulog sa kanyang matamis na boses dahil may kung anong bagay sa kanyang subconscious na naging sanhi ng kanyang kalituhan sa buong lugar. Hiniling ni Yoka kay Ms. Ozo na palayain si Lisette mula sa kanyang pagkakakulong, ngunit bago sila gumawa ng anumang bagay, ang tunay na boss at ang kanyang mga subordinate ay nagpakita sa parehong silid kasama nila. Sinubukan ni Ms. Ozo na gamitin ang kanyang mahika, ngunit hindi ito gumana sa silid. Pinagbawalan sila ng boss na mag-exist at inutusan si Super Bia na sirain si Saturday Soki. Sumabak sa aksyon si Super Bia, ngunit nang maabyutan na niya si Saturday Soki, nawala ang pulang kapaligiran, at si Saturday Soki kasama ang dalawang babae ay nai-teleport pabalik sa normal na mundo. Ilang sandali matapos makabalik sa totoong mundo, pumunta sila sa isang kafe para mag-relax at pag-usapan ang kamakailang kaganapan. Habang humihigop sila ng kape, ikinwento sa kanila ni Ms. Ozo ang tungkol sa 3 pang estudyante na natagpuan niya sa pulang lugar kasama niya. Matapos makumpirma na nakikipaglaban din sila sa mga demonyo tulad niya, hiniling ni na Saturday Soki at Yoka na makita sila. Gayunpaman, ipinangako ni Ms. Ozo na ipapakilala sila sa isa't isa sa sandaling bumalik sila sa paaralan. Pinasalamatan siya ni Saturday Soki at tinanong siya ng isang mahalagang tanong, mayroon ba siyang espesyal na kapangyarihan sa loob niya? Sa nakikitang partikular na gusto ng boss na mawala siya, tiyak na may kakaiba sa kanya. Hiniling sa kanya ni Ms. Ozo na tanggalin ang kanyang eye patch. Ginagawa ito ni Saturday Soki at ipinakita ang isa pa niyang mata kay Ms. Ozo. Ang dilaw na kanang mata ay kakaibang nanginginig, at mabilis siyang hinimok ni Ms. Ozo na ibalik ang kanyang eye patch. Kalaunan ng gabing iyon, nakita si Saturday Soki na naglalakad sa mga lansangan kasama si Yoka, iniisip ang kanyang nakatagong kapangyarihan. Medyo nabalisa si Yoka at hinawakan ang kanyang mga kamay. Nakikiusap siya kay Saturday Soki na huwag nang umalis sa tabi niya. Nangako si Saturday Soki na laging nandyan para sa kanya, anuman ang mangyari. Maya-maya, dumating ang iba pa nilang mga kaibigan, sina Kaori at Tadashi. Matapos ang nakagawian na kalokohan, naglakad si Saturday Soki para makita si Ma'am Uno, na nakatayo sa di kalayuan. Sa una, kahawig niya ang kanyang nasawi na kapatid, ngunit muli, tumingin siya at napagtantong si Ma'am Uno iyon. Nag-away sina Kaori at Ma'am Uno, at umalis si Saturday Soki kasama si Yoka. Nang maglaon, pumasok sila sa isang tindahan at nakakita ng isa pang kaklase, si Yukiko, na nagtatrabaho doon bilang isang receptionist. Nagpakilala siya at tinanong din ang mga pangalan nila. Pagkatapos magpakilala, nagkaroon ng awkward moment ang tatlo. Maya-maya pa, pinaghain niya sila ng masarap na kape at pinagaling ang sugat sa kamay niya. Umuwi si Saturday Soki at ang kanyang kaibigan. Nang magdilim na, niyakap ni Yoka si Saturday Soki bago pumasok sa kanyang bahay at umaasang magkakasama sila magpakailanman, ngunit labis na nag-aalala si Saturday Soki sa kanyang kapangyarihan. Nakauwi siya at nagkaroon ng isa pang panaginip tungkol sa isang nasugatang sundalo.
Muli, gumising siya ng maaga sa umagang iyon at bumalik sa paaralan. Sa silid-aklatan, nakita ni Saturday Soki ang isang kakaibang libro na tumatawag sa kanya. Sumama sa kanya si Yoka at medyo na-distract siya, ngunit inilabas niya ang libro at nakita niyang nakatitig sa kanya ang mukha ng kanyang kapatid. Mabilis na pumunta si Saturday Soki sa likod ng book rack upang makita ang kanyang kapatid, ngunit sa kasamaang palad, nawala na ang multo. Sa halip, nakakita siya ng isang tala na nagsasabi sa kanya na ipinatawag niya ang demonyo. Matapos basahin ang note, sumakit ang kanang mata ni Saturday Soki. Di nagtagal, lumabas sina Saturday Soki, Yoka, at Ms. Ozo sa kanilang silid-aralan upang tingnan ang itim na buwan na nabuo sa kalangitan. Humihingi ng paliwanag si Saturday Soki, ngunit muli, wala pa ring sagot si Ms. Ozo sa kanyang tanong. Gayunpaman, mabilis silang bumalik sa isang bakanteng pasilyo upang mag-usap. Sinasabi ni Ms. Ozo sa kanila na sumama sa kanya sa paaralan kung sakaling mapunta sila sa alternatibong dimensyon muli. Sa sandaling iyon, tumunog ang bell, at nagdahilan si Ms. Ozo na magpapahinga. Bago umalis, hiniling ni Saturday Soki na makita siya pagkatapos ng klase, na sinabi niyang oo. Sa klase, si Saturday Soki ay nawawala sa kanyang pag-iisip. Tinanong siya ng guro ng isang tanong at nalaman kung gaano siya nawala sa sarili. Tumawag muli ang guro sa kanya pabalik upang sagutin ang tanong, at hinimok siya na panatilihin ang kanyang mga iniisip sa klase. Nagbibiro si Tadashi at nagdahilan para pagtawanan siya ng iba, at dinidisiplina siya ni Kaori. Samantala, pinananatili ni Yoka ang kanyang paningin kay Saturday Soki habang iniisip niya kung ano ang maaaring mangyari sa kanyang isipan. Pagkatapos ng klase, pumunta si Saturday Soki sa hagdanan para makipagkita kay Ms. Ozo. Doon ay hiniling niya sa kanya na sanayin siya sa paghawak ng espada. Gayunpaman, hinimok siya ni Ms. Ozo na manatiling kalmado at iwasan ang pagmamadali, kung hindi, pagsisihan niya ito balang araw. Tumanggi si Saturday Soki na makinig at patuloy na nagmamakaawa kay Ms. Ozo na turuan siya. Gayunpaman, nakikita ni Ms. Ozo ang pagkasuklam sa kanyang mga mata, kaya tumanggi siyang turuan siya. Sa ibang lugar, nakikipagkita si Yukiko kay Yoka at nakikipagkwentuhan sa kanya habang kumakain ng kanyang merienda. Pinahahalagahan ni Yoka ang kanyang ngiti, at patuloy na nakangiti si Yukiko. Habang nag-uusap sila at nagkwekwentuhan, dumaan ang lalaki na si Takahese at sumulyap kay Yukiko. Tumayo din si Yukiko mula sa kanyang upuan, at tumingin sa kanya habang dinadaanan siya nito. Nakuha ni Yoka ang kakaibang vibe sa pagitan nila at tinanong kung may nararamdaman si Yukiko para kay Takahese. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Yukiko na walang ganoong bagay sa pagitan nila. Mabilis na binago ni Yukiko ang paksa at inilagay ang kanyang ulo sa katawan ni Yoka upang kutsain siya. Si Takahese na papunta sa klase, ay nakasalubong ang school nurse na tinutokso siya tungkol sa relasyon nila ni Yukiko. Sinabi sa kanya ni Takahese na huwag mag-isip ng anumang malabo na ideya, dahil walang namamagitan sa kanya at kay Yukiko. Sa sandaling iyon, nakikita si Ma'am Uno na nagtuturo kay Tadashi kung paano ayusin ang mga libro sa pagkakasunod-sunod. Tila ba, pareho silang naging librarian, at gusto siyang parusahan ni Ma'am Uno dahil sa kanyang masasamang pag-iisip. Matapos pagtawanan si Tadashi, nagpatuloy sina Saturday Soki at Yoka sa bakuran ng paaralan upang gawin ang kanilang mga dapat gawin. Habang nanonood si Yoka, sinasanay ni Saturday Soki ang sarili sa paraan ng espada. Si Ms. Ozo ay nagpakita ng ilang sandali mamaya at natagpuan si Saturday Soki na nagsasanay. Nagpasya siyang sabihin sa kanya ang isa or dalawang bagay tungkol sa swordsmanship. Una, dinala niya siya at si Yoka sa kanyang paninirahan sa labas ng lungsod. Ang pamilya ni Ms. Ozo ay isa sa mga bahay ng Onagi na nagpoprotekta sa bansa, at sa mga tao nito sa mga henerasyon. Palibhas ay nalantad sa katotohanan iyon noong bata pa, kaya alam ni Ms. Ozo na kailangan niyang pagsikapan ang kanyang mga ranggo at tiyaking lalakas siya. Dahil dito, natutunan niya ang mga kakaibang diskarte at nakuha ang 5 mga diskarte sa kamay, na ginamit niya upang makuha ang lahat ng 5 treasured swords. Ipinatawag niya ang mga espada at ipinakita ang lahat kay Yoka at Saturday Soki. Pagkatapos, binanggit ni Ms. Ozo na lumaban siya ng mga challenger mula sa iba't ibang bloodline para lang makuha niya ang mga ganoong espada. Matapos makuha ang lahat ng mga espada sa isang patas na laban, siya ay tinaboy palabas ng nayon, dahil bawal na ang isang tao lang ang magmay-ari ng lahat ng 5 espada.
Nang tanungin kung bakit ganoon, binanggit ni Ms. Ozo na hindi nagustuhan ng mga matatanda ang katotohanan na ang pinakabata sa bahay ang nag-iisang may-ari ng naturang mga espada. Ang masaklap pa, nakipag-away si Ms. Ozo sa kanyang ama sa ika-4 na laban. Gayunpaman, nagkamali si Ms. Ozo at inatake siya, na ipinagbabawal din. Dahil dito, naghiganti ang mga matatanda sa kanya, kaya tumakas siya sa kanyang tirahan at pumunta sa lugar na iyon, sa bahay ng kanyang ina, upang magpahinga at maiwasan ang komprontasyon. Habang ipinapaliwanag ang kanyang pinagmulan, iniwan ni Ms. Ozo ang bahagi kung saan inatake niya ang kanyang ama dahil sa takot na mahatulan. Itinigil niya ang pag-uusap, sinenyasan ang mga espada pabalik, at sinimulan ang pagsasanay ni Saturday Soki. Patuloy na sinasanay ni Saturday Soki ang kanyang mga sword slashes hanggang gabi. Samantala, nakaupo sa labas sina Yoka at Ms. Ozo para pag-usapan ang ilang bagay. Sa isang punto, tinanong ni Yoka si Ms. Ozo kung ano ang nangyari sa huling laban. Sinabi sa kanya ni Ms. Ozo ang tungkol sa pangyayari sa kanyang ama. Ang kanyang ama ay hindi kailanman naging masaya sa kanya, dahil ang batang si Ms. Ozo ay palaging humahanga sa isang taong wala na sa kanilang angkan, si Ms. Isang dating miyembro ng angkan ni Ms. Ozo na pinalayas dahil natuto siya ng ibang dayuhang pamamaraan, tulad ng ginawa ni Ms. Ozo. Dahil dito, siya ay pinalayas. Sana, makita siya muli ni Ms. Ozo pagkatapos ng 20 taon na pagkawala. Bago magpatuloy ang pag-uusap, nagpakita si Saturday Soki at hinimok si Ms. Ozo na turuan siya kung paano humawak ng espada. Bago pa makapagsalita si Ms. Ozo ng anuman, nagsimulang mag-react ang kanang mata ni Saturday Soki, at muli silang ipinadala nito sa ibang dimensyon. Sa pagkakataong ito, nakita sila ni Super Bia at ng kanyang mga kasama na paparating, kaya mabilis silang nagpadala ng kanilang mga sarili upang labanan sila. Habang nananatili ang boss at si Super Bia upang bantayan si Lisette, dumating sina Saturday Soki at Yoka na handa habang inaatake, at tinatalo nila ang lahat ng kaaway sa kanilang daan. Hindi nagtagal, nagpakita ang Black Knights para sumali sa laban. Nakipag-usap sila kay Ms. Ozo at sa kanyang mga kasama, ngunit sa huli, lahat sila ay nagsalubong ng espada. Binigyan ni Ms. Ozo sina Saturday Soki at Yoka ng ilang oras para tumakas. Ginawa nila ito, ngunit muli, nahuli sila ng isa sa mga Black Knight na tumatakbo at hinabol sila. Nakita sila ng kabalyero sa isang sulok. Gayunpaman, pagdating niya sa kanto, wala siyang nakitang tao doon. Nagsisimula siyang maghanap sa lahat ng dako para sa kanila, at nabigo na mahanap ang mga ito. Nanatili siyang tahimik ng ilang minuto para linlanggan si Saturday Soki na isipin na wala na siya. Kinuha ni Saturday Soki ang pain at inilantad ang kanyang kinaroroonan. Nahanap sila ng Black Knight sa kotseng pinagtataguan nila at binasag ito. Bago pa niya may hatid ang huling atake, gayunpaman, may ibang umatake at pinigilan siya. Samantala, nahihirapan si Ms. Ozo na makipagsabayan kay Gora, ang isa pang Black Knight. Natambo siya at muntik nang tapusin. Buti na lang at may ibang nagpakita para iligtas siya, at agad na inatake ni Ms. Ozo ang kabalyero at iniwan siyang nasawi. Iminulat ni Saturday Soki ang kanyang mga mata sa ilang sandali pagkatapos umalis ang Black Knight, at nakitang sinusuri siya ng multo ng kanyang kapatid. Makalipas ang ilang sandali, bumalik sila sa totoong mundo, at nagising si Saturday Soki mula sa kanyang paggamot upang mahanap ang kanilang bagong kakampi, si Yukiko. Samantala, si Takahese ay nakikitang nakikipaglaban sa mga demonyo sa ibang dimensyon. Gayunpaman, kapag natapos na ang oras, bumalik siya sa totoong mundo at nakita ang kanyang sarili na nakaupo sa harap ng isang convenience store. Tinitingnan niya ang kanyang oras upang matiyak na hindi pa siya huli at bumalik sa kanyang bahay. Nang sumunod na araw, nilikha ni Yukiko ang Modern Society Studies Club at ipinakilala ang kanyang mga bagong miyembro sa club, sina Ms. Ozo, Yoka, at Saturday Soki. Habang ang iba ay sumasali, nakikita si Saturday Soki na nakatingin sa kawalan habang iniisip kung ano ang maaaring nangyari sa kanyang kapatid. Tinawagan siya ni Yoka para maalis ang kanyang iniisip at hinimok siyang lumahok pa sa mga aktibidad sa paaralan. Si Yukiko ay patuloy na nagpapasaya sa lahat habang itinataas niya ang kanyang kamay at masayang ngumiti. Nakita si Takahese sa opisina ng nurse, ginagamot ang nasugatan niyang kamay. Ang nurse ay patuloy na nagtatanong ng mga nakakatakot na tanong na nauwi sa pagkaasar ni Takahese. Sa bandang huli, nainis siya masyado sa nurse at iniinsulto ito ng labis na hindi ito pinalampas ng nurse.
Nagalit siya at nagbanta na sasaktan si Takahese. Sa kabutihang palad para sa kanya, nakukuha niya ang memo at umalis. Hinahabol siya ng nurse ngunit hindi niya ito maabutin. Samantala, si Ms. Ozo at ang iba ay nakaupo sa tabi ng isang mesa upang pagkwentuhan at pag-usapan ang kanilang kamakailang pagtatagpo sa kahaliling dimensyon. Nagtataka sila kung ano ang ibig sabihin noon ng boss ng mga demonyo nang tawagin niya itong mga fragment. Sumama si Yukiko at binanggit ang isang lalaking nagligtas sa kanya kanina, ang lalaking tumatawag sa kanyang sarili na Ally of Justice. Sa puntong iyon, makikita si Takahese na sinusubukan ang kanyang pyrokinetic powers. Patuloy siyang hinahabol ng nurse, kaya napilitan siyang tumakbo sa isang silid. Doon, nabangga niya si Yukiko at itinulak ito sa lupa. Matapos makalayo sa nurse, tiningnan niya ang silid at nakita niya si Yukiko at ang iba pa. Si Yukiko, na orihinal na nagplano na hanapin nilang lahat ang Ally of Justice, ay tinapos ang paghahanap at ipinakilala siya sa lahat. Dinala nila ang lalaki sa rooftop para magtanong sa kanya. Tinanong sila ni Takahese kung mayroon silang anumang espesyal na kakayahan. Gayunpaman, dahil wala silang anumang bagay na nagpainteresado sa kanya, tumanggi siyang makipagsanib puwersa sa kanila. Pagkaalis, sumimangot si Ms. Ozo sa kanyang kakaibang pag-uugali at tinawag siyang masamang tao. Gayunpaman, pinahinto siya ni Yukiko doon at sinabi sa kanya na si Takahese ay isang napakabait na tao. Nang gabing iyon, nakikipag-sparring si Ms. Ozo kay Saturday Soki at tinalo siya sa unang kalahati ng laban. Bumangon si Saturday Soki at hinayla ang sarili para lumaban pa. Gayunpaman, pinigilan siya ni Ms. Ozo doon at hinimok siyang ilagay ang kanyang damdamin sa espada, at ipakita ang kanyang papapas siya. Doon lamang mapapahalagahan ng kanyang espada ang kanyang kapangyarihan at lumaban bilang kanyang kakampi. Nagpasalamat si Saturday Soki sa kanya para sa aralin at naglagay ng kaunting pagsisikap. Biglang nasulyapan niya ang susunod na hakbang ni Ms. Ozo, na ang pag-atake kay Yoka, at sumugod kay Yoka para iligtas siya. Nang bumalik si Saturday Soki sa realidad, nalaman niyang nakatayo pa rin si Ms. Ozo. Gayunpaman, mukhang naguguluhan si Ms. Ozo habang pilit niyang iniintindi ang nangyari. Noong una, binalak niyang salakayin si Yoka para lang subukan ang determinasyon ni Saturday Soki. Gayunpaman, dahil binabasa ni Saturday Soki ang kanyang mga galaw, nangangahulugan iyon na ang kanang mata ay may kapangyarihang magbasa sa hinaharap. Kinabukasan, inihatid ni Saturday Soki si Yoka sa paaralan gaya ng dati. Huminto siya sa daan at nangako na laging nandyan para kay Yoka, at sa lahat ng kanyang pagsusumikap. Sa daan, nag-ambala sila ng clown ng klase na si Tadashi, na nakitang gumagawa ng gulo at pinapahiya ang sarili habang naglalakad kasama sina Ma'am Uno at kay Ori. Pagkatapos ng klase, nakita ni Saturday Soki si Ms. Ozo na papunta sa Modern Studies Club. Iniisip ni Ms. Ozo ang tungkol sa pagsasabi kay Saturday Soki tungkol sa kanyang mga kapangyarihan, gayunpaman, huminto siya sa kalagitnaan at pumasok sa silid. Doon nila nakita si Yukiko na nakikipaglaro kay Yoko, ngunit bago sila makapagsalita ng anuman, nadala na sila sa ibang mundo. Sa pagkakataong ito, nakita nila si Takahese na nakikipaglaban para iligtas ang sarili. Matapos ibagsak ang ilang maliliit na demonyo, nalaman nila ang kanilang pyrokinetic power. Di nagtagal, isang Black Knight ang nagpakita at nagbanta na atakihin silang lahat. Sinubukan ni Ms. Ozo na tanungin ang kanilang pagkakakilanlan, ngunit muli, ang Black Knight ay walang sinasabi sa kanila. Kaya, inilabas ni Ms. Ozo ang kanyang espada at inatake ang Black Knight, na umiiwas sa lahat ng kanilang mga hampas. Sa puntong iyon, tinitiyak ni Abertia, ang boss ng Demon World, na malinaw ang lahat kay Super Bia bago simulan ang kanilang plano. Nagawa ni Ms. Ozo na pigilan ang Black Knight habang nanonood ang tatlo pa. Napagtanto ni Yukiko na nasa panganib si Ms. Ozo, kaya tinanggal niya ang kanyang salamin at naghanda upang sumali sa laban upang tulungan si Ms. Ozo. Ilang sandali matapos tanggalin ang kanyang salamin, binilisan niya ang sarili at inatake ang Black Knight sa napakabilis na bilis, at hinampad siya ng mga punyal sa buong katawan nito. Nang magalit ang Black Knight, nahuli niya si Yukiko at itinapon ito sa isang pader. Sinubukan ni Ms. Ozo na tingnan siya, ngunit pagkatapos ay iniiwasan siya ni Yukiko na parang ibang tao siya. Pagkatapos gumaling, sumugod si Yukiko para sa isa pang pag-atake. Sa pagkakataong ito, inatake niya ang ulo ng Black Knight.
Gayunpaman, habang siya ay tumalon sa hangin upang gawin ang mapagpasyang atake, si Nvidia, isa pang Black Knight, ay nagpakita at inatake siya sa kanyang katawan. Matapos harapin si Yukiko, sumama siya sa isa pang Black Knight upang harapin ang iba pang mga estudyante sa harap nila. Sa sandaling iyon, nagpakita si Takahese at sinunog sila. Pagkatapos, oras na para bumalik sa normal na mundo. Sina Ms. Ozo, Yuka, at Saturday Soki ay nagpapakita sa parehong lugar. Nakapagtataka, nakita nila si Yukiko, halos hindi nasaktan. Inilabas ni Yukiko ang kanyang salamin at ibinalik iyon. Biglang bumalik siya sa kanyang normal na sarili, at ipinaliwanag ang kanyang nakatagong kakayahan sa marami. Tila, mayroon siyang kahangahangang mga kakayahan sa pag-regenerate, at kayang pagalingin ang kanyang mga sugat ng walang anumang mga issue. Sinabi rin niya sa kanila na siya ay immortal, at ang kanyang split personality ay ang taong pumalit kapag tinanggal niya ang kanyang salamin. Si Yuka at ang iba ay tinatanggap ang kanyang mga pagkakaiba at tinatanggap siya na sumali sa kanyang grupo. Niyakap sila ni Yukiko at naalala ang sinabi ni Takahese sa kanila. Lumingon siya at lubos na nagpapasalamat sa pagtanggap sa kanya. Pagkatapos ay lumingon si Yukiko at nakita si Takahese na sinusubukang tumakas. Nagpasalamat siya sa kanya at iniimbitahan siyang sumali sa club kapag gusto niya ito. Maya-maya, bumalik si Saturday Soki sa labas para sanayin ang sarili. Sa sandaling iyon, nagpakita si Yukiko upang sabihin sa kanya ang masamang balita, nawalan ng malay si Yuka sa klase. Mabilis na pumunta si Saturday Soki sa klinik upang suriin si Yuka. Buti na lang at nakita niya itong gising at nakakausap siya. Gaya ng inaasahan, hinimok ni Yuka si Saturday Soki na huwag masyadong mag-alala sa kanya. Sa halip, nagtatanong siya tungkol sa kung ano ang bumabagabag sa kanya. Hinihimok ni Saturday Soki na huwag masyadong mag-alala sa kanya. Kailangan nilang tumuon sa pinakamahalagang bagay, at iyon ay ang pagpapabalik ng lahat sa normal. Sa puntong iyon, nawirduhan na ang nurse sa kanilang nararamdaman sa isa't isa. Bumangon din si Takahese mula sa kama malapit kina Yuka at lumabas ng klinik. Habang pababa ng hagdan, nabangga niya si Yukiko na may dalang ilang kangkong chips. Tinulungan siyang tumayo ni Takahese at ibinalik ang mga kangkong chips. Gayunpaman, habang naglalakad siya, pumili siya ng isa para sa kanyang sarili at nagpatuloy sa kanyang klase. Pagkatapos ng klase sa araw na iyon, bumalik si Saturday Soki sa klinik para i-check up si Yuka. Nakita niyang naghahanda na itong umalis at tinulungan siya nito. Biglang tinanong ng nurse na si Seika si Yuka kung bakit siya kulang sa tulog kamakailan. Pagkatapos, naramdaman na naman ni Saturday Soki ang kakaibang pakiramdam. Sa kabutihang palad, walang kakaibang nangyayari, ngunit pagkatapos ay binago ni Seika ang paksa matapos mapagtanto kung gaano kasensitibo ang gayong paksa sa kanila. Gayunpaman, pinapayuhan niya si Saturday Soki na kantahin si Yuka ng kanta ni Carlos Agassi sa susunod na mahihirapan siyang matulog. Napasigaw si Saturday Soki dahil sa kahihiyan, dahil hindi naman iyon ang kanyang estilo. Si Sika, gayunpaman, ay nagsasabi sa kanila ng kahalagahan ng pag-awit ng kanta ni Carlos Agassi, at binanggit pa niya na siya mismo ang gumagawa nito para sa batang inampun niya upang makatulog ito. Nang tanungin kung sino ang bata, sinabi ni Sika sa kanila na ito ay si Takahese, ang lalaki na lumabas kanina. Parehong gulat na gulat ang dalawang estudyante habang nagtatanong sila ng karagdagang impormasyon. Tumawa si Sika at ikinwento ang unang pagkikita nila ni Takahese. Nangyari ang lahat isang gabi ilang taon na ang nakalilipas matapos siyang makatakas sa paghabol ng mga pulis. Si Seika ay dating biker gangster at habang nagtatago siya sa eskinita malayo sa mga pulis, nakakita siya ng isang kangkong chips sa lupa. Nang kunin ito, si Takahese, na isang ligaw na bata, ay sumugod sa kanya at sinubukang bawiin ang kanyang kangkong chips. Nakita ni Seika ang kasuklam-suklam na kalagayan niya at naaawa siya sa kawawang bata, kaya inilapit niya ito sa kanya at inampun siya para maging kanya. Nang gabing iyon, hanggang sa araw na iyon, pinagsisisihan pa rin niya ang desisyon niya noong gabing iyon, gayunpaman, masaya pa rin siya na naalis niya ito sa mga lansangan sa kabila ng pagiging isang walang utang na loob na lalaki. Binuksan niya ang bintana at nakita niya ang kanyang anak na kumakain kasama si Yukiko. Pinanood niya ang mga ito ng kaunti bago isara ito para kausapin pa ang dalawa. Sa rooftop ng school building, nakikita sina Tadashi at Kaori na sinusubukang makilala ang isang ligaw na pusa. Ang pusa, gayunpaman, napakamot kay Tadashi at tumakbo papunta sa gilid ni Ma'am Uno.
Dinampot ni Ma'am Uno ang pusa at tiningnan ito bago ampunin. Itinaas niya ang pusa sa langit at may sinabi tungkol sa kahaliling dimensyon. Naririnig ng dalawa na malapit sa kanya ang kanyang sinabi, at humihingi ng karagdagang impormasyon, gayunpaman, tumanggi siyang sabihin sa kanila kung ano ang ibig niyang sabihin. Samantala, naabutan ni na Saturday Soki at Yoka si Ms. Ozo sa hallway. Si Saturday Soki ay nagmamadaling lumapit sa kanya at hiniling na ipagpatuloy ang pagsasanay, gayunpaman, tumanggi si Ms. Ozo sa pagsasanay at sinabihan silang puntahan ang huling tao. Pagdating sa kanilang club room, kumakain ng merienda si Takahese. Umupo si Saturday Soki sa tapat niya, umaasang mapalapit sa kanya. Gayunpaman, sinaway siya ni Takahese sa pamamagitan ng pagbuhos ng inumin sa kanyang pantalon. Bumangon si Saturday Soki at binigyan ng masamang tingin si Takahese. Si Takahese, gayunpaman, ay bumangon, ngumisi, at muling umupo. Bago makapag-react si Saturday Soki, nagpakita si Ms. Ozo kasama ang kanilang bagong miyembro, isang Class B na babae na tinatawag na Kokori. Pinaupo niya si Kokori sa kanilang mesa para marinig ang ipaliwanag nila ng mga perks ng kanilang maliit na grupo. Binati ni Yukiko si Kokori sa pamamagitan ng pagkukot siya sa kanyang katawan. Pinipigilan siya ni Yoka sa paggawa ng gayong karumal-dumal na bagay, at pagkatapos ay ibinalik ang mga bagay sa kaayusan. Sa sandaling iyon, ipinakilala ni Yukiko ang kanilang bagong club motto para sa kapakanan ng mga kaibigan at bukas. Sinabi niya ang parirala sa kanyang sariling wika at nagpapadala ng maayang ngiti sa lahat. Tinanggap ng mga babae ang motto, at hiniling ni Yukiko sa kanila na sabihin ang lahat ng ito ng sama-sama. Gayunpaman, naasar si Takahese at iniwan ang grupo dahil sa kahihiyan. Sinubukan ni Yukiko na sundan siya, ngunit sinabihan siya ni Saturday Soki na huwag muna siyang sundan. Sumakay si Takahese sa kanyang motorsiklo at umalis ng paaralan, samantala, lumabas si Saturday Soki upang isipin ang bagong motto. Sumama sa kanya si Yoka at napangiti siya. Masaya ang dalawa habang kumukuha sila ng kanilang mga merienda mula sa vending machine. Nakita si Takahese na nagmomotorsiklo sa highway, na parang aalis siya sa lungsod. Gayunpaman, nakahanap siya ng kakaibang hindi nakikitang pader na nakapalibot sa lungsod, at bumubuo ng isang simboryo sa itaas at sinubukang dumaan dito. Ang kanyang motorbike ay nawasak ngunit pagkatapos ay nakaligtas siya sa pagkahulog. Tumingin siya sa paligid at nakita niya ang iba pang nilalang na naninirahan sa lungsod. Noon niya napagtanto na siya ay nakulong kasama ng iba sa lungsod. Bumalik sa gusali ng club, hiniling ni Saturday Soki kay Ms. Ozo na turuan siya ng paraan ng espada bago siya makauwi. Dinala ni Yukiko ang mga damit ni Kokori sa banyo para maibalik niya ito sa kanya. Medyo naasar si Ms. Ozo sa pagmamadali ni Saturday Soki, kaya nagpa siyang turuan siya ng leksyon. Sinadya niyang maglapag ng tisyo sa sahig at hinimok si Saturday Soki na atakihin siya. Nagmamadaling sumugod si Saturday Soki, ngunit pagkatapos ay hinimok siya ni Ms. Ozo na huminto. Ipinaalam niya sa kanya ang tungkol sa kanyang ugali ng paglimot sa kanyang paligid, at pag-atake ng walang plano. Natutunan ni Saturday Soki ang mahalagang aral ng pagiging kalmado sa araw na iyon. Gayunpaman, bago pa sila makagawa ng anupaman, kumikinang ang kanang mata niya, at ibinalik ang mga ito sa kahaliling dimensyon. Sa pagkakataong iyon, nandoon sina Nvidia at isa pang Black Knight para pigilan sila. Naglaan si Ms. Ozo ng ilang oras para makatakas sina Saturday Soki at Yoka, habang nakikipaglaban siya kay Nvidia. Samantala, iniligtas ni Takahese si Yukiko mula sa isang halimaw sa banyo. Habang nagmamadali silang lumayo sa panganib, nakasalubong ni Saturday Soki si Era. Hinawakan siya ni Era sa leeg at itinapon palayo kay Yoka. Agad na tumayo si Saturday Soki, hinawakan ang kanyang espada, at bumalik sa pwesto. Nagsisimula siyang magpanik habang iniisip kung ano ang kanyang gagawin. Sa sandaling iyon, ang isa sa mga espada ni Ms. Ozo ay tumama sa lupa mula sa itaas, at naalala ni Saturday Soki ang mga turo ni Ms. Ozo. Pinapakalma niya ang sarili at kinokontrol ang kanyang emosyon. Biglang nag-activate ang kanang mata niya, at tinanggal ni Saturday Soki ang eye patch niya. Sinubukan siyang salakayin ni Era, ngunit nabasa na ni Saturday Soki ang kanyang mga galaw. Iniiwasan niya ang lahat ng kanyang pag-atake hanggang sa matagpuan niya ang kanyang pagkakataon at agad na tinalo si Era. Nagising si Lisette sa kanyang kristal at ipinaalam sa demonyong boss ang tungkol sa paggising ng kapangyarihan ng Invincible King.
Ilang sandali matapos ihatid ang pag-ataking iyon, ang katawan ni Saturday Soki ay naparalisa at hindi na kumikilos. Nagkaroon ng seizure si Saturday Soki at bumagsak sa lupa. Habang siya ay nawawalan ng malay, napakasama ng panaginip ni Saturday Soki. Sa panaginip, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakatayo sa isang labyrinth na puno ng mga bangkay kasama ang Invincible King, si Virad. Ipinakilala ni Virad ang kanyang sarili, at nangakong magdadala ng digmaan at alitan sa lahat ng nalalaman ni Saturday Soki. Matapos makabalik sa normal na mundo, lahat ay nagtitipon sa paligid ni Saturday Soki para masiguradong okay siya. Si Saturday Soki, sa kabilang banda, ay nagpupumilit para sa kanyang buhay habang ang mga epekto ng kanyang mata ay patuloy na tumatama sa kanyang katawan. Pinayuhan ni Yoka na dalhin siya sa isang ospital, ngunit alam ni Ms. Ozo na mag-aaksaya sila ng oras sa paggawa nito. Kaya nagpasya siyang gumamit ng isang lihim na pamamaraan ng pagpapagaling upang iligtas si Saturday Soki. Nakita niya na ang lahat ay nasa labas at pagkatapos ay sinimulan ang ritual kay Saturday Soki matapos ang ilang minuto. Nagpakita si Kokori sa labas at niyakap si Yoka. Umiyak ng labis si Yoka, habang binibigkas ni Ms. Ozo ang isang incantation para iligtas ang buhay ni Saturday Soki. Habang binibigkas niya ang mga incantation, ang katawan ni Saturday Soki ay gumanti sa kanyang mga salita, at hindi nagtagal ay nabuo ang isang magic circle. Sa oras na iyon, lahat ay nasa loob na, naghihintay ng isang himala na mangyari. Medyo nalungkot si Yoka at sinisisi ang sarili sa kalagayan ni Sachokyo. Tila, kung nagising ni Yoka ang kanyang sariling kapangyarihan, marahil ay hindi siya magiging mahina upang mangailangan ng proteksyon mula sa ibang tao. Maya-maya, bumangon si Yoka sa kanyang upuan at nagmamadaling pumunta sa kwarto para tingnan si Saturday Soki. Nakatayo siya sa pasukan at nakikinig sa sinasabi ni Ms. Ozo kay Saturday Soki. Pagdating dito, tinanggal din ni Ms. Ozo ang kanyang kimono at ipinatong ang kamay sa paisang katawan ni Saturday Soki. Sa isang segundo, kumikinang ang kanyang mga kamay, at sa wakas ay muling bumukas ang mga mata ni Saturday Soki. Nakapasok siya sa isa pang panaginip kasama si Virad na nasa parehong labyrinth. Pinayuhan siya ni Virad na isuko ang kanyang buhay upang matigil ang sakit, gayunpaman, mas malakas ang kalooban ni Saturday Soki na mabuhay kaysa sa inaakala ng sinuman, kaya tumanggi siyang gawin ang ganoong bagay. Kinaumagahan, nagising na rin sa wakas si Saturday Soki. Natagpuan niya si Ms. Ozo na natutulog sa kanyang binti, ganap na naubusan ng enerhiya. Si Yoka naman ay naglalagay ng pagkain malapit sa entrance at sumilip sa kwarto para tingnan si Saturday Soki. Nakalulungkot, nakita niyang magkalapit sina Saturday Soki at Ms. Ozo, na tila pagod sa ritual. Na-misinterpret ito ni Yoka at bumalik sa sala. Maya-maya, nagising si Ms. Ozo at nagbihis. Kahit medyo nanghina siya sa ritual, nakakatayo pa rin siya. Nang tanungin kung paano niya siya pinagaling, sinabi ni Ms. Ozo kay Saturday Soki na kinailangan niyang pahusayin ang kanyang kakayahan sa pag-regenerate, at ginawa ng kanyang katawan ang iba. Nagising si Yukiko sa sandaling iyon at bumaba upang salubungin si Kokori. Nagbiro si Kokori tungkol sa kanyang magulo na buhok, at si Yukiko ay napatawa. Hindi nagtagal, nagpakita si Ms. Ozo sa dining room at tinanong si Yoka pagkatapos batiin ang dalawa doon. Sinabi sa kanya ni Yukiko na medyo kakaiba ang kinikilos ni Yoka kanina, ngunit siya ay kasalukuyang nasa labas. Napabuntong hininga si Ms. Ozo at nagpasalamat kay Yukiko sa pagdadala ng ulam sa labas. Ngumiti si Yukiko at sinabi sa kanya na si Yoka ang nagdala ng mga pagkain sa labas. Sa sandaling iyon, nakakuha ng ideya si Ms. Ozo kung ano ang nangyayari. Pansamantala, nahanap ni Saturday Soki si Yoka sa hagdanan sa labas at nilapitan siya para batiin siya. Si Yoka, gayunpaman, nahihiyang bumati sa kanya at nagmamadaling pumunta sa banyo para maghilamos ng mukha. Matapos gawin iyon, tinitingnan ni Yoka ang kanyang refleksyon sa salamin at pinaalalahanan ang sarili na magtiwala kay Saturday Soki. Pagkatapos ay sumama siya sa iba sa ilang sandali upang makapaghanda sila sa pagpasok sa paaralan. Pinagmamasdan niya ang paraan ng pag-uugali ni Saturday Soki sa paligid ni Ms. Ozo, at naging ganap na nagseselos. Bigla siyang tumakbo palabas ng kwarto at dumiretso sa school. Sa kanilang pagpunta sa paaralan, si Tadashi ay muling binubuli ni na Ma'am Uno at kay Ori. Muli, sa sandaling iyon, nagmamadali si Yoka, at si Saturday Soki ay nagmamadaling lampasan silang lahat.
Ang mga pagsisikap na tawagan ang kanilang atensyon ay walang saysay. Lahat silang tatlo ay nagtataka kung ano ang maaaring mali, ngunit muli, hindi nila ito problema. Si Ms. Ozo at ang iba pa ay pumunta na rin sa paaralan. Sa kanilang paglalakbay, pinag-uusapan nila sina Vired, Saturday Soki, at ang mata ni Saturday Soki. Tila, si Vired ang pinakamalakas noon sa buong lupain. Gayunpaman, nagbago ang lahat sa isang punto nang hinayaan niya ang kanyang sarili na daye ng isang mangkukulam na nanlinlang sa kanya upang sirain ang kanyang kaharian. Matapos marinig ang kwento mula kay Yukiko, biglang nag-flashback si Ms. Ozo at naalala niya na si Lisette ay isa ring immortal na mangkukulam. Nagtatanong si Yukiko kung yun ang dahilan kung ba't nabalisa si Yoko. Nakalulungkot ngunit hindi iyon ang dahilan. Naabutan ni Saturday Soki si Yoko sa rooftop. Pinahinto siya nito at tinanong kung ano ang mali. Sinubukan ni Yoko na ipaliwanag ang sarili sa kanya, ngunit sa kabutihang palad ay nakuha niya ito. Tiniyak sa kanya ni Saturday Soki na walang kakaibang nangyari sa pagitan nila ni Ms. Ozo noong nakaraang gabi. Gayunpaman, hiniling sa kanya ni Yoko na patunayan ito sa kanya sa pamamagitan ng pagsabi na mahal niya ito. Nakalulungkot, hindi pa handa si Saturday Soki sa ganoong bagay na sabihin. Samantala, pinag-usapan ni Yukiko at Ms. Ozo ang pag-alis sa lungsod upang makatakas. Gayunpaman, nagpakita si Takahese at sinabi sa kanila ang tungkol sa pader. Habang nagpupumilit silang intindihin ang sinasabi niya, nagpakita si Seika para makinig sa usapan nila. Gayunpaman, naging walang galang muli si Takahese, at kinaladkad siya ni Seika palayo. Naiwan si Ms. Ozo na naguguluhan upang malaman kung ano ang ibig niyang sabihin sa pader. Sa sandaling iyon, ang kakaibang pakiramdam ay dumating muli, at lahat sila ay na-teleport sa kabilang dimensyon. Sa pagkakataong ito, nag-recruit na si Super Bian ng isa pang Black Knight, si Aseja. Hinihimok nila siya na huwag silang bigwan sa pagkakataong ito. Nahanap ni Ms. Ozo ang lahat maliban kay Yoko, at inabutan ng espada si Saturday Soki upang gamitin sa labanan. Tinalo na naman ni Takahese ang maliliit na kalaban at humingi ng mas malakas na kalaban. Nakuha niya ang kanyang hiling habang muling nagpakita si Nvidia upang ibagsak siya. Si Aseja naman ay nakaharap kay Ms. Ozo at sa iba pa. Bago lumaban, tinanong ni Ms. Ozo si Aseja kung bakit tinawag nila itong mga fragment. Gayunpaman, tumanggi si Aseja na magbigay ng tuwid na sagot. Sa halip, kinukondene niya ang kanilang pag-iral at hinihiling na sila ay masawi. Inihahanda niya ang kanyang sarili para sa isang pag-atake at ginagamit ang kanyang elemento ng apoy. Gayunpaman, sinasalungat ito ni Ms. Ozo ng tubig ngunit nataman pa rin. Sinubukan ni Saturday Soki na gamitin muli ang kanyang kanang mata, ngunit sa pagkakataong ito ay nararamdaman niya ang parehong sakit. Sinusubukan ni Yukiko na umatake, ngunit biglang nagpakita si Kokori at ginamit ang kanyang mga kadena ng espiritu upang atakihin at hatiin si Aseja. Bumangon muli ang katawan ni Aseja, at ang elemento na nagpapagana sa puwersa ng kanyang buhay ay tumakas sa eksena, naiwan si Nvidia na mag-isa para labanan silang lima. Si Takahese ay sumama sa kanila pagkatapos tumakas si Nvidia sa eksena para sabihin sa kanila ang masamang balita. Lumalabas, maaaring kinuha nila si Yoko. Nang marinig ito, tumakbo kaagad si Saturday Soki sa klinik upang iligtas si Yoko. Habang tumatakbo siya lampas sa infirmary, patuloy na inaalala ni Yoko ang huling sandali nila ni Saturday Soki. Dahil sa pagod sa sakit ng puso, napaluhod siya at nagpakawalan ng nakakatakot na hiyaw. Sa wakas ay nakarating si Saturday Soki at ang iba pa sa klinik, ngunit sa kasamaang palad, nakita nilang ganap na nawasak ang lugar. Hinukay ni Saturday Soki ang mga durog na bato upang mahanap si Yoko. Gayunpaman, pinakalma siya ni Yukiko na sinasabi sa kanya na hindi siya nakakaamoy ng dugo. Upang gawing mas madali ang paghahanap, nagpa siya si Ms. Ozo na hatiin ang team para lang mahanap nila siya. Dahil mukhang mahina na si Saturday Soki at Takahese, sinabihan sila ni Ms. Ozo na hanapin sa paaralan si Yoko habang hinahanap nila ang ibang mga lugar. Kung hindi nila siya mahanap doon, magpapadala si Takahese ng flame signal para tawagin ang lahat sa harap ng klinik. Pagkatapos nito, naghiwa-hiwalay ang koponan at lumabas upang hanapin si Yoko. Sa ibang lugar, nagising si Lisette mula sa kanyang walang hanggang pagkakatulog at tumingin sa paligid upang matiyak na walang kasama sa silid. Pagkatapos ay napansin niya ang isang bitak sa kristal kung saan siya nakakulong, at nagsimulang palakihin ang bitak ng paunti-unti.
Medyo nababalisa si Saturday Soki habang hinahanap si Yuka sa paaralan. Ay nalalayan siya ni Takahese para masiguradong okay siya. Naalala niya ang huling alaala niya kasama si Yuka at nakaramdam siya ng sama ng loob sa pag-aaway sa huling sandali. Napangiti si Takahese at sinabihan siyang huwag magdamdam sa kanyang sarili. Minsan na rin niyang sinubukang yayain si Yukiko. Gayunpaman, hindi siya matanggap ni Yukiko dahil sa kanyang madilim na nakaraan. Natatakot si Yukiko na baka iba ang tingin sa kanya ni Takahese kapag nalaman nito ang mga kahindak-hindak na bagay na ginawa niya sa nakaraan. Ngumiti si Takahese, at tinanggap ang kanyang kapalaran. Sa sandaling iyon, inaatake sila ng ilang maliliit na demonyo sa silid-aralan. Doon, pinangangalagaan ni Takahese ang mga demonyo at binibigyang daan si Saturday Soki pasulong. Si Ms. Ozo naman ay nakikitang papalapit ng papalapit sa gitna ng dimensyon. Tiningnan niya ang itim na buwan at napagtanto niyang papalapit na ito sa lupa. Samantala, si Yukiko, habang hinahanap si Yuka, ay nakatagpo ng ilang mga demonyo na nagpipieste sa isang katawan. Hindi niya pinansin ang mga ito at bahagyang lumakad pasulong. Nadatnan niya si Yuka na nagsasalita sa sarili at lumapit sa kanya. Sa sandaling iyon, napansin ni Abertia ang pagtatangkang pagtakas ni Lisette, kaya umalis siya, inaalagaan ang mga fragments sa mga kamay ni Super Bia, at bumalik sa bilangguan upang pigilan ang witch na makatakas. Pagkaalis niya, ipinatawag ni Super Bia si Nvidia para tulungan silang lumaban. Sa ibang lugar, umupo si Yukiko kasama si Yuka para pag-usapan ang mga bagay-bagay sa kanya. Ipinahayag ni Yuka ang kanyang kalungkutan dahil sa wala siyang kapangyarihan. Si Yukiko, gayunpaman, ay nagsasabi sa kanya na huwag masyadong mag-alala tungkol sa ganoong bagay. Sa halip, dapat siyang matuwa na mayroon siyang isang taong magtatanggol sa kanya ng tuluyan. Pagkatapos ay sinubukan niyang pasayahin si Yuka. Gayunpaman, nang makita niyang hindi ito gumagana, nagpasya siyang sabihin kay Yuka ang kanyang nakaraan. Ang mga bagay ay hindi palaging napakaganda para kay Yukiko. Bilang isang kabataan, napilitan siyang mamuhay sa alitan at digmaan dahil sa kanyang immortalidad. Ginamit siya ng nayong tinitirhan niya sa Drovenia bilang sandata ng malawakang pagkawasak. Walang pagpipilian si Yukiko kundi sundin ang mga utos dahil naniniwala siyang pinoprotektahan niya ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Pinaslang niya ang napakaraming tao sa kanyang buhay, at nilikha ang kahaliling personalidad na pumapalit lang sa kanya kapag tinanggal niya ang kanyang salamin. Naglakad siya pasulong at pinakiusapan si Yuka na makontento sa kanyang sarili upang hindi siya maging katulad sa kanyang nakaraan. Napagtanto ni Yuka ang katotohanan sa mga salita ni Yukiko, at nagmamadaling yumakap sa kanya na may luha sa kanyang mga mata. Sa susunod na eksena, bumalik si Abertia sa silid, pinalakas ang nakakabit na kristal kay Lisette. Ang kanyang kapangyarihan ay nagiging sanhi ng isang maliwanag na puting liwanag na nagpakita sa itaas ng silid, isang puting liwanag na nakikita ng lahat ng mga estudyante. Sa oras na iyon, abala na si Super Bia sa pag-revive sa isang Black Knight para makabalik sa pakikipaglaban para sa kanila. Inilagay niya ang kawawang Black Knight sa isang mundo ng sakit at itinapon siya sa harap ni na Saturday Soki at Takahese. Pagkatapos niyang mawala, nagpakita si Super Bia sa likuran nila at umatake. Si Saturday Soki at Takahese ay hindi nasaktan sa kanyang unang pag-atake, ngunit muli, alam na nila ang kanyang presensya ngayon. Saktong dumating si Ms. Ozo para ibigay kay Saturday Soki ang isa sa kanyang mga espada. Ngayong tatlo na sila, mas malaki ang tsansa nilang talunin si Super Bia. Pinapantay ni Super Bia ang larangan ng labanan sa pamamagitan ng pagtawag kay Nvidia para lumapit at sumali sa laban. Nagpakita si Nvidia sa ilang sandali at nawala sa manipis na hangin. Ginagamit ni Saturday Soki ang kapangyarihan ng kanyang kanang mata para mahulaan ang hinaharap, at malaman ang susunod niyang pag-atake. Makalipas ang ilang segundo, umatake si Nvidia, at nailigan ito ni Saturday Soki at nalabanan ang pag-atake. Gayunpaman, naiwasan ni Nvidia ang pag-atake ng hindi nasaktan at naghanda para sa isa pa. Nakipag-ugnayan si Ms. Ozo kay Super Bia sa isang maliit na talakayan para mahanap ang tunay na layunin nito. Mula sa kanilang talakayan, nalaman ni Ms. Ozo na si Super Bia ay ang nawawalang swordsman na hinahangaan niya noong bata pa siya. Tinawag niya siya at ipinahayag ang kanyang sarili bilang Masoa Kozakabi. Nang makita ito, si Ms. Ozo ay nawasak dahil tila walang nagme-make sense sa kanya ngayon.
Nagawa ni Takahese na matamaan ang likod ni Nvidia at ma-disable siya saglit. Si Kokori ay nagpakita sa tamang oras at ginamit ang kanyang mga kadena ng espiritu upang atakihin si Nvidia, at hindi ito pagalawin ng ilang segundo. Matapos mapagtanto na si Ms. Ozo ay wala sa magandang kondisyon para makipaglaban, iniwan ni Super Bia ang mga fragments sa mga kamay ni Nvidia. Nagpa siya si Nvidia na gamitin ang kanyang huling paraan. Gumagawa siya ng hadlang na nakakapit kay Saturday Soki at sa lahat ng kasama niya, habang ina-activate niya ang kanyang self-destruct button. Lahat ng pagsisikap na pigilan siya at ang hadlang ay napatunayang walang saysay. Nang malapit na niyang pasabugan ang sarili, ipinakita at ginaisang ni Yoka ang kanyang kapangyarihan mula sa tuktok ng gusali ng paaralan. Nagpakawala siya ng isa pang nakakatakot na hiyaw, at nagpalabas ng kulay rosas na liwanag na nagpapawalang bisa sa lakas ng pagsabog ni Nvidia, at sa kapangyarihan ng kanyang mga kaalyado. Si Nvidia ngayon ay ganap na walang silbi, at mabilis siyang pinaslang ni Yukiko upang maiwasang magdulot pa ng anumang pinsala. Nang natalo na si Nvidia, ngumiti si Yoka nang sa wakas ay naprotektahan na niya si Saturday Soki. Nanghihina siya at nahimatay kaagad sa building kung saan siya naroon. Ang susunod na eksena ay nagpapakita ng isang flashback na naglalarawan kung gaano kabalisa si Lisette, matapos niyang malaman ang tungkol sa pagkasawi ng kanyang kasintahan na si Vired noong unang panahon. Matapos umiyak ng husto, nangako siyang wawakasin ang bulok na mundong ginagalawan nilang lahat. Pagkatapos ng kanilang pakikitungo kay Saturday Soki at sa iba pa, nagkaroon ng kaunting talakayan sina Abertia at Super Bia tungkol sa mga fragment na walang kamalayan sa kanilang sariling pagkakakilanlan sa kahaliling dimensyon. Bagamat sila ay mahina at walang kapangyarihan, kailangan pa rin silang sirain upang maiwasan ang malaking kasamaan na sumapit sa mundo. Kinaumagahan, nagising si Yoka at nakita niya si Saturday Soki na nakaupo malapit sa kanyang kama. Si Saturday Soki, na mahimbing na natutulog, ay agad na nagising at nagpapasalamat kay Yoka sa pagligtas sa lahat pabalik sa kahaliling dimensyon. Sa ibang lugar, pinag-usapan ni na Ms. Ozo at Kokori ang kinaroroonan ni Yukiko. Kapag nalaman niyang nasa kwarto niya si Yukiko, nagpa siya si Ms. Ozo na manatili sa bahay para sa araw na ito para makapagpahinga ang lahat. Di nagtagal, hiniling niya kay Kokori na kumuha siya ng tsaa, kaya lumabas siya ng silid. Nang wala na siya, tinanong ni Takahese si Ms. Ozo para sa kanyang mga iniisip tungkol sa bagong natatagpuang kapangyarihan ni Yoka. Sinabi sa kanya ni Ms. Ozo na bagamat medyo mapanganib ang kanyang kapangyarihan, natatakot siya na baka kailanganin itong gamitin muli ni Yoka sa hinaharap. Pagkatapos ay nagsabi pa siya ng kung ano-anong mga bagay na ikinainis ni Takahese. Sinipa niya ang mesa at naglakad palabas na iniwan si Ms. Ozo. Nahanap ni Saturday Soki si Kokori sa kusina at medyo naging defensive dahil pinaghihinalaan niyang siya ang nagpadala ng mensahe. Nakiusap si Saturday Soki sa kanya na iligtas si Yoka at kunin siya sa halip, iyon ay kung siya ay pinadala doon upang talunin sila. Sinubukan ni Kokori na ipaliwanag ang sarili, ngunit nang ipakita niya kay Saturday Soki ang kanyang mga salita sa notebook, umalis na si Saturday Soki. Sinadya sana na sabihin ni Kokori kay Saturday Soki na hindi na niya naaalala ang sarili niyang mga nakaraan. Tumungo si Takahese sa kwarto ni Yukiko para tingnan siya. Si Saturday Soki, gayunpaman, ay tumungo sa labas at nakita si Ms. Ozo na nakatitig sa kakahuyan. Binalaan niya si Saturday Soki na panatilihin ang kanyang pagbabantay, habang nararamdaman niyang nasa paligid ang mga Black Knight na iyon. Tinanggap ni Saturday Soki ang kanyang salita para dito at nangakong mananatiling alerto. Samantala, nagreklamo si Yukiko kay Takahese, na sinasabi sa kanya ang isang bagay na ginawa niya kay Saturday Soki habang nasa kahaliling dimensyon. Tila, habang siya ay nagbago sa kanyang sarili, nasugatan niya si Saturday Soki sa kanyang likod. Kaya ngayon natatakot siya na baka mawalan na naman siya ng kontrol sa sarili. Pinigilan siya ni Takahese, at hinimok siya na huwag masyadong mag-alala tungkol sa mga bagay na hindi mahalaga. Ang dapat niyang ikabahala ay kung paano mapapanalo ang laban nila sa Black Knights. Medyo naging emosyonal si Yukiko at inamin ang kanyang pagmamahal sa lahat. Nairita si Takahese at sinubukang lumabas ng silid. Gayunpaman, ipinaalala ni Yukiko sa kanya ang mga taong tulad ni Seika na nagmamahal din sa kanya at naghahangad ng ikakabuti niya. Sa susunod, nagkita sina Ms. Ozo at Saturday Soki sa dojo malapit sa bahay para talakayin ang ipinagbabawal na magic technique na ginamit niya noong siya ay maliit pa.
Sinabi ni Ms. Ozo kay Saturday Soki tungkol sa kanyang kamakailang na pagtanto na isa sa mga estudyante si Super Bea. Gayunpaman, hindi siya pinaniwalaan ni Saturday Soki noong una, dahil sa tingin niya ay hindi sila dapat sumasanib sa mga kaaway. Si Ms. Ozo, gayunpaman, ay nagpapaalala sa kanya ng kalikasan ng oras sa kahaliling dimensyon. Dahil halos huminto ang oras sa dimensyon, napakaposible na ang isang estudyante ay si Super Bea. Si Saturday Soki ay nagsimulang i-connecta ang lahat ng mga kaganapan, at bigla itong nagme-make sense. Pagkatapos ay ipinakita sa kanya ni Ms. Ozo ang marka na nakaukit sa kanyang katawan, bilang babala ilang araw bago ang kanilang unang pagkikita sa ibang dimensyon. Sa kasalukuyan, wala siyang posisyon para talunin siya. Gayunpaman, kung si Saturday Soki ay maaaring uminom ng kanyang sariling dugo, kung gayon maaari silang magkaroon ng pagkakataon. Hinawakan ni Ms. Ozo ang kanyang kamay at hinikayat si Saturday Soki na inumin ito. Iniinom ni Saturday Soki ang dugo nang hindi alam na nasa labas lang ng pinto si Yoka at tinitignan sila, at agad na nakita ni Ms. Ozo si Saturday Soki na may sinisip-sip mula sa kamay ni Ms. Ozo, at siya ay nahimatay. Pagkatapos nito, ipinakita ang isang flashback kung saan tinatitigan ng witch na si Lisette ang buwan gamit ang kanyang kumikinang na puting buhok, na tinatawag ang pangalan ng kanyang kasintahan na si Virad. Sa kanyang pagpunta sa paaralan sa susunod na umaga, nakasalubong ni Takahisa ang kanyang ina, na hinayla siya gamit ang kanyang tainga sa klinik. Matapos mapag-alitan, humingi ng tawad si Takahisa at humingi ng pahintulot sa kanya na pumunta sa lugar ng kanyang kaibigan. Medyo naging emosyonal si Seika at nagsimulang gunitain ang mga dating panahon. Hiniling sa kanya ni Takahisa na umalis na para makapagpatuloy siya sa klase. Pumayag si Seika, at umalis siya. Habang nasa klase, gumagawa si Tadashi ng love letter stunt. Sa klase, ginagawa niya ang kanyang love letter sa isang eroplanong papel at inihagis kay Ma'am Uno. Pinunit ni Ma'am Uno ang sulat at pinahiya si Tadashi sa harap ng lahat. Maya-maya, nakaramdam siya ng kakaiba at nagpaalam na pupunta lang sa banyo. Pagkatapos niyang mapagbigyan, lumabas si Ma'am Uno at nakita niya ang isang itim na uwak na nagbabantay sa kanya. Sinisira niya ang ibon at nagpatuloy sa paglalakad. Bumalik sa dojo, nagising si Yoka at narinig ang tunog ng mga espadang kahoy na nagsasalpukan sa silid sa loob. Sa pagsuri, nakita niya ang tunggalian na parating sa isa't isa na parang magkaaway sila. Sa huli, hinampas ni Saturday Soki ang kanyang senpai sa ulo at nasugatan siya. Mabilis na pumasok si Yoka at binigyan siya ng tissue para linisin ang kanyang dugo. Habang ginagawa niya iyon, yumuko si Yoka at dinidilaan ang dugo ni Ms. Ozo sa kanyang noo, at sa gayon ay nabigla ang lahat. Sa susunod na eksena, nagpakita si Yukiko sa paaralan upang makipagkita kay Takahisa at humingi ng tawad sa kanyang inasal kanina. Hinikayat siya ni Takahisa na uminom at huminto sa pagpapaliwanag sa sarili. Ni minsan ay hindi niya naisip ang tungkol sa kanya, kaya dapat ay malaya na siya. Binitawan ni Yukiko ang kanyang inumin at niyakap ng mahigpit si Takahisa na may luha sa kanyang mukha. Umalis si Sika sa kanyang pinagtataguan at ngumiti sa kanyang inampon na anak. Nagpasalamat si Takahisa sa kanya habang naglalakad siya para sa pagbibigay sa kanya ng magandang buhay. Sa oras na iyon, iniwan ni na Ms. Ozo at Kokori sina Saturday Soki at Yoka ng mag-isa sa bahay habang sila ay patungo upang hanapin si Yukiko. Sa kanilang paglalakbay, na-curious si Ms. Ozo at tinanong si Kokori kung may kinalaman siya kay Saturday Soki noong nakaraan. Imbes na sumagot, tinitigan lang ni Kokori si Ms. Ozo at nagpatuloy sa paglalakad. Pansamantala, nakikitang pinoprotektahan ni Saturday Soki si Yoka mula sa isang butiki. Habang niyayakap siya nito, hiniling ni Yoka na sana ganito na lang sila forever. Gayunpaman, may narinig silang gumagalaw sa koridor, at bumangon si Saturday Soki para tingnan ito sa kabila ng babala ni Yoka sa kanya na huwag. Nakarating si Saturday Soki sa tuktok at nakita si Ma'am Uno na naghihintay sa kanya. Nang sa wakas ay nakita niya siya, inatake niya siya at ipinakilala ang kanyang sarili bilang isang mandirigma mula sa banal na tanggapan ng Index. Sinabi niya kay Saturday Soki ang kanyang tutong pagkatao, na si Ursula ng demonyo, at ipinaliwanag pa na siya ay ipinadala doon upang siyasatin ang paggising ng isang demonyo. Samantala, si Takahisa at Yukiko ay gumagala sa silid-aralan ng paaralan, nag-uusap tungkol sa pagkain na gagawin ni Seika sa kanila mamaya sa araw na iyon.
Nakarating sila sa opisina ni Seika at binuksan ang pinto para tingnan siya. Ang nahanap nila ay ganap na hindi inaasahan. Nahanap ni Takahese at Yukiko ang dagwang katawan ni Seika, na nakabaligtad na may dalawang magkaibang talim na bumaon sa kanya. Sa simula ay iniisip ni Takahese na panaginip ang lahat ng ito, gayunpaman, sa lalong madaling panahon siya ay naniniwala na ito ay totoo kapag nakita niya si Super Bea malapit sa katawan, nakangiti sa kanya at kay Yukiko. Inalis ni Super Bea ang kanyang mga espada sa katawan ni Seika at gumawa ng hakbang upang salakayin si Takahese. Inalis ni Yukiko ang kanyang salamin, at hinayaan ang kanyang kahaliling personalidad na pumalit para lang mapigilan niya si Super Bea. Sa susunod na eksena, ginamit ni Saturday Soki ang kapangyarihan ng kanyang mga mata para mahulaan ang mga galaw ni Ma'am Uno. Iniiwasan niya ang lahat ng mga pag-atake nito, at hinihiling ang totoong layunin nito sa kanya. Inilabas ni Ma'am Uno ang kanyang levitation spell, at inamin sa sarili na talagang naging isang mabigat na puwersa si Saturday Soki. Samantala, hawak ni Takahese ang kanyang nasawi na ina sa kanyang mga kamay, habang pinipigilan ni Yukiko si Super Bea. Nawawalan siya ng kontrol sa kanyang mga kapangyarihan at hinahayaan ang sarili na kumawala. Gusto ni Super Bea na makipaglaban sa labas at tinitiyak na susundan siya ni Takahese. Sina Ms. Ozo at Kokori, habang papunta sa kanilang destinasyon, ay naaalala ang kanilang kamakailang karanasan sa kahaliling dimensyon, ang oras kung kailan sinubukan ni Nvidia na tapusin ang sarili. Napagtanto ni Ms. Ozo kung gaano kalaki ang gusto ng kaaway na masawi sila. Para mangyari ito ngayon, maaari lamang itong mga hulugan na sinusubukan nila ang kanilang pagtutulungan ng magkakasama. Biglang tumunog ang emergency alarm ng lungsod, at nagpakita si Yukiko. Napansin siya ni Ms. Ozo at tinanong siya kung ano ang nangyari. Bago pa siya makapagsalita, sinimulan na ni Takahese at Super Bea na sirain ang lungsod. Samantala, si Ma'am Uno ay patuloy na nagsasalita ng mga talinghaga, na sinasabi kay Saturday Soki na siya lamang ang taong kayang sirain ang demonyong kanyang nagising. Humihingi ng mas malinaw na paliwanag si Saturday Soki, ngunit bago niya ito maibigay, nakahanap siya ng butiki na ipinadala doon ng Black Knights para makinig sa kanilang pag-uusap. Sinira ni Ma'am Uno ang butiki at napagtanto ang kanyang pagkakamali. Sa sandaling iyon, dumating si Super Bea sa tirahan ni Ms. Ozo. Matapos marinig ang tungkol sa pagkasawi ni Seika mula kay Yukiko, nagpa siya si Ms. Ozo na kailangan nilang gawin ng isang bagay tungkol kay Takahese sa lalong madaling panahon. Bukod dito, naramdaman niya ang presensya ni Super Bea at mabilis na nagmamadaling bumalik sa kanyang bahay. Habang papunta doon, kakaibang pakiramdam ang naramdaman niya, halos parang may nangyaring masama. Dumating siya sa kanyang bahay sa oras upang kumuha ng armas at bigyan din si Saturday Soki. Muling pinanti ni Super Bea ang playing field sa pamamagitan ng pagtawag sa Black Knights. Si Saturday Soki at ang kanyang kasamahan ay handa na ring lumaban. Si Saturday Soki ay tumungo upang labanan ang mga kabalyero, habang si Ms. Ozo ay nakikipaglaban kay Super Bea sa kanyang anyo ng tao. Habang kaharap niya ang kanyang idolo sa labanan, alam ni Ms. Ozo na kailangan niyang lumaban na parang buhay niya ang nakasalalay dito, at hindi siya dapat matalo. Tumayo si Ms. Ozo at bahagyang pinagmamasdan ang paligid, at napansin niya ang malakas na aura sa paligid ni Super Bea. Hinanap niya sa field ang kanyang kakampi ngunit wala siyang makita. Sa isang lugar sa loob ng lungsod, nakita ni Yukiko si Takahese na ibinabato ang kanyang mga bowl ang apoy sa isang ilusyon na Super Bea. Nakiusap siya sa kanya na itigil na ang pagsira sa lungsod, ngunit sa kasamaang palad, huli na ang lahat dahil hindi na niya mapigilan ang sarili. Sa kabila ng mga pakiusap ni Yukiko, ang kanyang kapangyarihan ay tumangging hamupa. Sa kalaunan ay sumuko siya sa paggawa ng imposible, na atakehin si Yukiko at tapusin siya nito bilang pagtatanggol sa sarili. Baka sa wakas ay yun lang ang paraan wakasan na niya ang kanyang miserableng buhay. Inatake niya at sinadyang hindi matamaan si Yukiko, at pinilit itong tanggalin ang kanyang salamin. Kapag ginawa niya, nagpakita ang pulang dimensyon, at lahat ay dinala sa ibang mundo. Pumasok si Ma'am Uno sa loob ng bahay at nakita si Yoka na nakaupo at naghihintay kay Saturday Soki. Sinabi sa kanya ni Ma'am Uno na ang kanyang kasintahan ay kasalukuyang nakikipaglaban sa kaaway para sa kapalaran ng mundo. Agad na bumangon si Yoka at sinubukang hanapin si Saturday Soki. Gayunpaman, pinigilan siya ni Ma'am Uno, at hiniling sa kanya na payagan si Saturday Soki na labanan ang laban na ito ng mag-isa.
Naiintindihan ni Yoka ang kanyang kalagayan, kaya bumalik siya sa kanyang upuan. Sa oras na iyon, sinira ni Saturday Soki ang kabalyero na ginawa ni Super Bia. Sumama siya kay Ms. Ozo pabalik sa larangan ng digmaan upang harapin ang hindi magagapi na si Super Bia sa kanyang human form. Habang humihigop ng tsaa at nakikinig sa kwento ni Yoka tungkol sa kanyang sarili at kay Saturday Soki, biglang yumanig ang bahay, at si Ma'am Uno ay tumingin sa labas, umaasang okay ang mga bagay-bagay. Si Saturday Soki, na lumalaban pa rin sa larangan ng digmaan, ay muling ginamit ang kanyang kapangyarihan at nararamdaman ang mga epekto nito. Nagpakita si Kokori upang tumulong, at tinawag ni Ms. Ozo ang mga Diyos sa kanyang espada upang tulungan siya sa kanyang pakikipaglaban kay Super Bia. Sa kanyang pagtataka, binali ni Super Bia ang kanyang espada sa kalahati at sinabihan siyang mahina. Si Ms. Ozo ay nakatayo doon na nabigla at bukas sa mga pag-atake. Nahanap ni Super Bia ang kanyang pagkakataon at sinubukang wakasan si Ms. Ozo minsan at para sa lahat. Gayunpaman, ginamit ni Saturday Soki ang kanyang mga mata upang hulaan muli ang kanyang paggalaw, at nagawang pigilan ang kanyang espada sa paghampas kay Ms. Ozo gamit ang kanyang sariling espada. Napagtanto ni Super Bia na nainom ni Saturday Soki ang dugo ni Ms. Ozo, kaya umatras siya sa ngayon at pinalabas sila sa alternatibong dimensyon. Kapag wala na siya, ibinalik ni Saturday Soki si Ms. Ozo sa bahay. Doon sila nagkita ni Ma'am Uno, na nagpapaliwanag ng buong katotohanan sa kanila. Ipinaliwanag sa kanila ni Ma'am Uno na ang mga Black Knights na kanilang kinakalaban ay talagang mga mabubuting tao, na ipinadala ng Holy Office upang pigilan si Lisette. Para naman kay Super Bia, hiniling ni Ma'am Uno kay Ms. Ozo na maliwanagan sila tungkol sa kanya. Si Ms. Ozo, gayunpaman, ay ibinaon ang kanyang ulo sa kanyang mga kamay at umiiyak tungkol sa kanyang kawalan ng kapangyarihan sa pakikipaglaban kay Super Bia sa araw na iyon. Pansamantala, si Kokori ay nakikita sa silid ni Yukiko na kino-comfort ang problemadong babae matapos mawala ang mahal ng kanyang buhay, si Takahese. Pinili ni Kokori na gumamit ng magic para mahikayat ang pagtulog kay Yukiko dahil masyado siyang naabala para matulog. Si Ma'am Uno naman ay patuloy na ipinapaliwanag sa kanila ang katangian ng lahat ng estudyante. Sinusundan sila ng Black Knights para sirain ang mga fragment ng Demon Stone of the Void na may malaking kapangyarihan. Nang tanungin kung ano ang ibig sabihin nito, sinabi sa kanila ni Ma'am Uno na lahat sila ay may 7 magkakaibang Demon Void Stones na naka-embed sa kanilang mga katawan, ang kanyang sarili at ang witch na si Lisette na kasama. Matapos marinig ang mga pangalan ng lahat ng iba't ibang fragment stone, tinanong siya ni Saturday Soki kung ganoon kalakas ang mga fragment na bato. Ipinaliwanag ni Ma'am Uno na ang mga bato ay medyo walang kapangyarihan kapag sila ay magkahiwalay. Ang tunay na problema ay kung ano ang mangyayari kapag sila ay pinagsama sa iisang bato. Kung mangyayari iyon, si Lisette, na siyang utak sa likod ng lahat ng nangyayaring ito, ay magkakaroon ng lahat ng kapangyarihan upang sirain ang mundo. Noon pa man bago siya makulong sa kristal, pinaplano na ni Lisette na sirain ang mundo mula nang masawi ang kanyang kasintahan na si Virad. Upang pigilan siya sa pag-wipe out ng sangkatauhan, nilikha ang Holy Office of the Index. Nagawa nilang hatiin ang kanyang kapangyarihan sa 7 magkakaibang mga fragment, at ipadala sila sa 7 magkahiwalay na mundo. Kung nais niyang mabawi ang kanyang kapangyarihan, kakailanganin niya ang lahat ng 7 fragment upang matipon sa isang lugar. Bahagyang inisip ito ni Saturday Soki at tinanong si Ma'am Uno kung ano ang nangyari ngayong nasawi na si Takahese. Ibig sabihin ba nito ay hindi na niya kayang sirain ang mundo? Sinabi sa kanya ni Ma'am Uno na bagamat wala na si Takahese, maaari pa ring i-activate ni Lisette ang Pitfall of Hades at sirain ang mundo gamit ang mata ni Saturday Soki. Ginambala ni Yoka ang kanilang talakayan at dinalhan silang lahat ng tsaa para inumin. Uminom si Ms. Ozo ng sarili niyang tsaa, at medyo nag-aalala tungkol sa kanilang mga pagkakataon sa darating na labanang ito. Pagkatapos ay tumingin siya sa sarili niyang tsaa at may nakitang razor sa loob nito. Nangangahulugan ito na sinubukan lang siyang tapusin ni Yoka. Sa halip na gumawa ng eksena, nagdahilan si Ms. Ozo at bumalik sa kanyang kwarto. Pagkaalis niya, yumuko si Yoka at pinakiusapan si Saturday Soki na matulog sa kanyang tabi. Humiwas si Saturday Soki sa tanong niya at lumabas para magpahinga. Maya-maya pa, nilapitan siya ni Yoka at sinubukang patulogin siya. Tumanggi si Saturday Soki na gawin ang ganoong bagay, ngunit pagkatapos ay pinayuhan ni Ma'am Uno ang sinabi ni Yoka upang maipagpatuloy nila ang kanilang talakayan.
Hinayaan ni Saturday Soki si Yoka na matulog sa kanyang katawan, habang si Ma'am Uno ay nagpatuloy sa kanyang pagpapaliwanag. Ikinwento niya kay Saturday Soki ang tungkol sa relasyon ni Lisette at Vired noong naging maganda ang mga bagay para sa witch. Laking gulat ni Saturday Soki na maaaring umibig ang isang witch. Pagkatapos, binanggit niya na kalaunan ay pinaslang si Vired ng isa sa kanyang sariling mga tauhan. Nang marinig ito, nilunod ni Lisette ang kanyang sarili sa kalungkutan at nagpa siya na tuparin ang nais ng kanyang kasintahan na wasakin ang mundo. Sinimulan niya ang kanyang pananakop upang ibagsak ang mundo sa lupa. Gayunpaman, naroon ang Holy Knights para pigilan siya. 64 na taon na ang nakalilipas, ang ilan sa mga disipulo ay nagawang selyohan siya papunta sa kahaliling dimensyon. Isinakripisyo nila ang kanilang mga sarili para sa kapakanan ng mundo, at nag-transform sa mga nakakakilabot na nilalang na kilala ngayon bilang Black Knights. Nagpatuloy si Ma'am Uno at sinabi kay Saturday Soki ang dahilan kung bakit ang mga Black Knights ay labis na naglalayon na tapusin siya, dahil tila natatakot sila na hindi sapat ang lakas ni Saturday Soki upang kontrolin ang kapangyarihan ng kanyang mata, kapag ang kapangyarihan ay ganap na nagising. Upang maiwasan ang pagkuha ng anumang mga panganib, itinakda nilang tapusin ang sisidlan ng kapangyarihan ng mata, bago maging huli ang lahat. Inamin ni Ma'am Uno na pinadala rin siya para tapusin si Saturday Soki. Noong una, hindi niya masyadong iniisip ang mundo. Gayunpaman, pagkatapos makita ang mundo at ang mga tao na nagsusumikap na gumawa ng isang bagay para sa kanilang sarili, nagbago ang isip niya at nagpa siya na ilagay ang kanyang pananampalataya sa lakas ni Saturday Soki. Naniniwala siyang si Saturday Soki ay may sapat na lakas para kontrolin ang kapangyarihan ng kanyang mata. Pinasalamatan siya ni Saturday Soki at nangakong hindi siya pababayaan. Maya-maya, bumalik si Saturday Soki sa loob para tingnan si Yukiko. Nalaman niyang tulog na ito at iniwan siya nito. Sa kanyang pagbabalik sa kanyang sariling silid, pinigilan siya ni Kokori upang tanungin kung ayos lang siya. Tiniyak sa kanya ni Saturday Soki na handa na siyang umalis. Pagkatapos ay humingi siya ng tawad sa pagiging malupit sa kanya noong isang araw. Tinanggap ni Kokori ang kanyang paghingi ng tawad at hinayaan siyang umalis. Susunod, binisita ni Saturday Soki si Ms. Ozo sa kanyang dojo. Doon ay nakita niya itong nakatitig sa isang madilim na ilaw ng kandila at tinanong siya kung ano ang problema. Ikinwento ni Ms. Ozo kung gaano siya sobrang kainan nang makaharap niya si Super Bia pabalik sa larangan ng digmaan. Si Super Bia ay isang taong natututo mula sa mga tao. Siya, sa kabilang banda, natutunan ang lahat ng kanyang nalalaman sa kanyang sarili. Nagsisisi siya na hindi siya naging malakas para mapabagsak si Super Bia, at hiling niya na lumakas siya sa paglipas ng mga taon. Pinipigilan siya ni Saturday Soki mula sa kanyang walang kabuluhang mga pahayag, at pinaalalahanan siyang laging maging kalmado at hanapin ang mabuting bagay sa bawat masamang sitwasyon. Biglang nagliwanag ang mukha ni Ms. Ozo, at nagpasalamat siya kay Saturday Soki sa pagtulong sa kanyang problema. Bilang gantimpala, hinawa niya ang kanyang sarili at hinimok si Saturday Soki na uminom ng kaunti sa kanyang dugo. Kapag ginawa niya iyon, niyakap siya nito ng mahigpit at mahinahong umiiyak. Nang matapos siya, bumalik sila ni Saturday Soki sa sala. Nadatnan ni Saturday Soki si Yoka doon, nakaupo at naghihintay sa kanya, at kinausap siya. Si Yoka, matapos makita si Ms. Ozo na pumasok sa silid, at dinala si Saturday Soki palabas sa isa pang silid. Samantala, binigyan ni Yukiko si Takahese ng isang huling tingin at sa wakas ay napagtanto niya na siya ay umiibig sa kanya. Ito ay nagpapaiyak sa kanya, dahil siya ay malungkot na hindi niya ito napagtanto ng mas maaga. Sa ibang eksena, naglaan ng oras si Ma'am Uno para ipaliwanag ang konsepto ng forbidden magic na ginagamit ng Holy Knights para hatiin, at i-seal ang kapangyarihan ni Lisette. Tila, ang magic seal ay naging sanhi ng kanyang kapangyarihan na masira sa 7 magkakaibang mga fragment, na ipinadala sa 7 magkakaibang dimensyon. Ang mga fragment na ito, na naka-embed sa kanilang lahat, ay ipinatawag sa ibang dimensyon at sa kasamaang palad ay bumalik sa parehong mundo pagkaraan ng ilang sandali. Ipinaliwanag ni Ma'am Uno na sinusubukan niyang alamin kung bakit ngunit hindi niya ito maisip. Sa sandaling iyon, pilit na sinubukan ni Yoka ang isang bagay kay Saturday Soki. Sa pagkakataong ito, pinagmamasdan ni Saturday Soki ang kanyang mga labi at ini-enjoy ang sandali. Sa kabilang banda, patuloy na iniisip ni Ms. Ozo kung kaninong mundo silang lahat.
Pagkatapos ng kanilang moment, hinimok ni Yuka si Saturday Soki na kalimutan ang kanyang nasawi na kapatid at sa halip ay yakapin siya. Isinasaalang-alang ni Saturday Soki na gawin ang ganoong bagay, at si Kokori ay sabay na nawawala malapit kay Ms. Ozo. Bago sila makagawa ng anumang bagay, ini-teleport silang lahat sa kabilang dimensyon. Hinanap ni Ms. Ozo sa kwarto si Yukiko ngunit hindi niya ito nakita doon. Tila, pumunta na siya sa Crystal Tower para harapin si Super Bia at Abertia ng mag-isa. Habang hinahanap siya ng iba, hinikayat ni Yuka si Saturday Soki na manatili sa tabi niya. Sa sandaling iyon, may ilang demonyo na nagpakita at umatake sa kanila, ngunit ginamit ni Yuka ang lahat ng kanyang kapangyarihan para pigilan sila at nahimatay saglit. Inilagay siya ni Saturday Soki sa isang locker at hinanap ang iba para hanapin si Yukiko. Si Yukiko, gayunpaman, ay nahuli sa isa sa mga bitag ni Super Bia at nangyari ang hindi inaasahang bagay. Inatake siya ni Super Bia gamit ang kanyang espada at iniwan siyang nasawi, napagtanto na maaari niyang pagalingin ang sarili gamit ang kanyang fragment stone. Kinuha ni Super Bia ang bato sa kanyang tiyan at iniwan siyang nakahiga sa sarili niyang dugo. Dumating si Saturday Soki at ang iba pa sa oras na iyon at inatake si Super Bia. Nagawa nilang alisin ang bato sa kamay niya. Pinulot ni Yuka ang bato at ibinato kay Lisette. Kinuha ni Lisette ang bato at pinagsama ito sa kanyang sarili. Nabawi niya ang ilan sa kanyang kapangyarihan, na ginagamit niya upang maalis ang kanyang sarili sa kristal na bilangguan at bumalik sa kanyang tunay na anyo. Kinundena niya ang mga fragment ng kanyang kapangyarihan, ngumiti sa kanya at tiningnan ang kanyang tagiliran upang makita si Yuka na nakangiti at nagpapasalamat sa kanya sa pagpapalaya sa kanya. Si Saturday Soki ay patuloy na nagtataka kung bakit gagawin ni Yuka ang ganoong bagay. Gayunpaman, nakatingin lang sa kanya si Yuka at ngumiti. Ginagamit ni Saturday Soki ang kanyang mga mata upang makita ang hinaharap. Sa nakikita niya, si Yuka ay inatake ni Lisette, at ang kanyang fragment na Void Stone ay ninakaw mula sa kanya. Sinubukan ni Saturday Soki na iligtas si Yuka ngunit huli na ang lahat dahil nawalan na ng malay si Yuka. Sa kalaunan, nasalo ni Saturday Soki si Yuka sa kanyang sariling mga bisig. Siya ay sumisigaw sa kanyang malakas na boses habang siya ay nagdadalamati sa kanyang nasawi na kaibigan. Lumipat si Lisette upang kunin ang natitirang Void Stone sa kanyang mata. Gayunpaman, hindi papayag si Abertia na mangyari iyon, kaya nagbukas siya ng portal at dinala silang lahat sa ibang rehiyon ng kahaliling dimensyon. Si Mamuno lang ang naiwan para pigilan si Lisette. Sina Saturday Soki at Ms. Ozo naman ay nagpapakita sa isang tiwangwang na bahagi ng bayan. Habang patuloy na sinisigaw ni Saturday Soki ang pangalan ni Yuka, hinimok siya ni Ms. Ozo na huminahon at panatilihin ang kanyang composure. Kapag siya ay kalmado na, ipinaliwanag ni Ms. Ozo sa kanya ang konsepto ng Seven Realms at binanggit sa kanya na sila ay kasalukuyang nasa mundo ni Yuka. Nagpa siya si Saturday Soki na kumpirmahin kung ang pag-iral ni Yuka ay nasa mundo pa rin na ito or wala na. Kaya, tinawag niya ang kanyang mga kaibigan na sina Tadashi at kay Ori para makipagkita kay Saturday Soki. Tinanong sila ni Saturday Soki kung naaalala pa ba nila si Yuka, at sinabi nila sa kanya na oo. Nang mapagtantong buhay pa siya, nakahinga ng maluwag si Saturday Soki. Medyo dismayado si Ms. Ozo sa itsura niya. Gayunpaman, nagpa siyang sumama sa gusto ni Saturday Soki nang walang anumang reklamo. Sa susunod, magsisimula ang laban sa pagitan ng Witch at Humanity's Last Hope. Binago ni Abertia ang sarili bilang isang dragon at naglunsad ng apoy kay Lisette. Gayunpaman, sinasalungat ni Lisette ang magic sa pamamagitan ng sarili niyang pag-atake. Sina Ms. Ozo at Saturday Soki ay pumunta sa paaralan upang pag-usapan ang diskarte nila. Pinaalalahanan ni Ms. Ozo si Saturday Soki na huwag maging masyadong walang ingat, dahil magagamit pa rin ni Lisette ang kanyang mata upang buksan ang Pitfall of Hades. Sa malungkot na hitsura sa kanyang mukha, nakumbinsi ni Ms. Ozo ang kanyang sarili na lumaban sa tabi ni Saturday Soki, kahit na hindi siya nito mahal tulad ng pagmamahal nito sa kanya. Sa taas sa pulang mundo, sinubukan ni Lisette na nakawin ang fragment ni Mamuno mula sa kanya. Gayunpaman, ang guardian angel ng kapatid ni Saturday Soki, si Alicia, ay sumali sa laban at pinipigilan siyang gawin iyon. Tinanggap siya ni Lisette sa koponan at inihanda ang sarili na labanan silang tatlo ng sabay-sabay. Umakyat sina Ms. Ozo at Saturday Soki sa tuktok ng tore upang suriin muli ang kanilang mundo.
Nakikita nila ang itim na buwan na mapanganib na lumalapit sa Earth, at inihanda ang kanilang sarili upang lumaban. Sinabihan ni Ms. Ozo si Saturday Soki na maging handa na labanan si Lisette upang manalo kapag kukunin na niya ang mata niyo. Sa oras na iyon, si Lisette ay napini Super Bia, na direktang humawak sa kanya sa landas ng bola ng apoy ni Abertia. Naglunsad si Abertia ng isang napakalaking bola ng apoy na nakakaapekto kay Lisette at Super Bia. Dahil sa kirot, napasigaw si Super Bia ng malubha. Samantala, nanlamig si Saturday Soki at napagtanto na hindi sila mananalo laban kay Lisette. Ngayon, ano ang gagawin nila? May kakaibang ideya si Ms. Ozo, isang ideya na nagpapahintulot sa dalawang tao na may kakaibang dugo na magsama-sama sa pamamagitan ng isang pakikipagrelasyon. Napagtanto ni Saturday Soki kung ano ang sinasabi niya, ngunit hindi niya kayang ipagkanulo si Yoka ng ganoon. Kaya, umatras siya at tumanggi na gawin ang ganoong bagay. Gayunpaman, lumapit si Ms. Ozo sa kanya at nangakong masasawi para sa kanyang susunod na labanan. Sa wakas ay sumuko si Saturday Soki sa pagpilit ni Ms. Ozo. Sa sumunod na eksena, makikita sina Ms. Ozo at Saturday Soki na ginagawa ang isang ritual ng pag-ibig. Pinananatili nila ito ng ilang minuto hanggang sa bumukas sa harap nila ang isang landas patungo sa ibang dimensyon. Gayunpaman, bago sila makapasok, nagpakita si Super Bia at ibinalita sa kanila ang masamang balita. Si Abertia, ang tanging taong mahal niya sa mundong ito, ay wala na. Dahil dito, hindi na kailangan pang mabuhay sa mundong ito. Sinabi niya sa kanila na kinuha ni Ma'am Uno ang kanyang sariling buhay, at si Lisette ay papunta na upang mabawi ang mata ni Saturday Soki. Sa sandaling iyon, nagpakawala siya ng isang nakakapanlulumong tawa at pagkatapos ay nawala. Maya-maya, dumaan si Yoka sa pathway para makipagkita kay Saturday Soki. Niloloko niya si Saturday Soki na lumapit sa kanya. Hindi alam ni Saturday Soki na hindi talaga si Yoka iyon. Kapag nalaman niya ito, huli na ang lahat. Inatake ni Lisette si Saturday Soki gamit ang kanyang espada at niyakap siya. Inaanyayahan niya ang kanyang partner na bumalik sa mundong ito at nais na kunin ang mata sa kanyang sarili. Sa isang flashback sa unang panahon, si Vired at ang witch na si Lisette ay nakatayo sa tuktok ng isang gusali habang tinitingnan nila ang kanilang nasusunog na lupain. Niyakap ni Lisette ang kanyang hari at hinimok itong sirain ang mga tao. Pagkatapos ng flashback, kinuha ni Lisette ang mata ni Saturday Soki para sa kanyang sarili at sinimulan ang pagkawasak ng buong mundo. Ilang sandali bago harapin ng mundo ang kabuuang pagkawasak, itinigil ni Saturday Soki ang kanyang hula gamit ang kanyang mata. Lumalabas lahat ng mga nangyari, ang ritual ng pag-ibig kasama si Ms. Ozo, si Yoka na nasawi, at iba pa, lahat ay hindi nangyari, dahil nakikita lang ni Saturday Soki ang hinaharap. Nang mabawi niya ang kanyang paningin, tumayo si Saturday Soki laban kay Lisette. Dahil alam na niya ang mangyayari, sinisigurado niyang mailigtas muna si Yoka bago mag-alala kung ano ang mangyayari sa sarili. Nakita ito ni Lisette at tumalikod upang salakayin si Saturday Soki. Inilabas ni Saturday Soki ang kanyang espada at nagpa siya na gawin ang imposible. Kung tatapusin niya ang kanyang sarili, ang kanyang mata ay mawawala kasama niya, at ang plano ni Lisette ay mabibigo magpakailanman. Pinaihit ni Saturday Soki ang kanyang espada at inatake ang kanyang leeg. Biglang nahanap niya ang kanyang sarili sa isa sa kanyang mga alaala sa pagkabata. Sa alaalang ito, Pasko na, at nakatayo si Saturday Soki sa harap ng bintana, tinitingnan ang kanyang nakatatandang kapatid na babae na nangangasiwa sa mga bata dahil Pasko. Lumakad siya ng ilang metro pasulong at nahanap niya ang kanyang nakababatang sarili sa isang silid na nagbabasa ng libro ng mag-isa. Maya-maya, pumasok ang maliit na Yoka upang suriin siya. Hiniling niya sa kanya ang librong binabasa niya, at sinabi ni Saturday Soki sa kanya ang kaunting impormasyon mula sa libro. Tumawa si Yoka at nagbasa ng libro kasama niya. Sa sandaling iyon, si Saturday Soki ay dinala sa ibang alaala. Sa pagkakataong ito, pinrotektahan siya ni Yoka mula sa mga bully sa kanyang paaralan na naglalagay ng tack sa kanyang sapatos. Pagkatapos ng klase sa araw na iyon, binisita ni Yoka si Saturday Soki. Natagpuan siya ng kanyang nakatatandang kapatid na babae sa pasukan at tinanong kung ano ang ginagawa niya doon. Sinabi sa kanya ni Yoka na naroon siya upang makita si Saturday Soki. Maya-maya, binuksan ni Saturday Soki ang pinto, at pumasok si Yoka sa bahay para makipaglaro sa kanya.
Matapos ang pagkasawi ng kanyang kapatid na babae, natagpuan ni Saturday Soki ang kanyang sarili na itinutulak ang lahat palayo sa kanyang sarili. Si Yoka lang ang nandyan para sa kanya. Sa puntong ito, nagsimulang maiyak si Saturday Soki habang napagtanto niya kung gaano kalaki ang ginawa ni Yoka para sa kanya noong nakaraan. Nagising siya sa realidad at natagpuan ang sarili na natutulog malapit kay Yoka, kasama si Ms. Ozo malapit sa kanya. Sinabi nila sa kanya na ginamit ni Yoka ang kanyang kapangyarihan upang ipawalang bisa ang espada ilang sandali bago ito pumasok sa kanyang lalamunan. Dahil sa pagpapakawalan ng kanyang kapangyarihan ay nawalan din ng kapangyarihan si Lisette. Sa isang segundo, ini-teleport sila ni Ma'am Uno sa silid na kanilang kinaroroonan at siniguradong ayos lang sila. Pinagalitan nila si Saturday Soki dahil sa pagtatangka niyang wakasan ang sariling buhay. Napakunot ang noo ni Saturday Soki at biglang naalala lahat ng alaala na ngayon lang niya naranasan. Pinalakas niya ang kanyang pasya at nangako na nandyan siya para kay Yoka hanggang sa huli. Bumangon si Ms. Ozo at bahagyang napaluha, dahil alam niyang hindi siya mahal ng taong mahal na mahal niya pabalik. Saktong dumating sina Ma'am Uno at Alicia sa kwarto. Laking gulat ni Ms. Ozo nang makita si Kokori, kaya tinanong nila siya tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Ipinakilala ni Alicia ang kanyang sarili at hinimok si Ma'am Uno na sabihin sa kanila ang buong katotohanan. Lumalabas, maaaring maglakbay si Ma'am Uno sa kalawakan at oras. Sa paglipas ng mga taon, naglakbay siya sa lahat ng 6 na magkakaibang mundo kasama ang isang ito at sinabi sa lahat ng Kokori sa mga mundong iyon ang katotohanan. Nangangahulugan ito na kung hindi niya sinabi sa kapatid ni Saturday Soki ang buong katotohanan, marahil ay hindi siya magkakaroon ng gana na wakasan ang kanyang buhay. Habang pinaslang ni Kokori ang kanyang sarili upang panatilihing ligtas ang fragment ng bato, sinubukan pa niyang tapusin ang kanyang kapatid na si Saturday Soki, para lamang mawala ang kapangyarihan ng mata ng tuluyan. Nang marinig ito, maliwanag na napailing at naiinis si Saturday Soki kay Ma'am Uno. Noon lang, inamin ni Alicia ang pagpaslang sa isa sa mga Saturday Soki sa ibang mundo. Gayunpaman, si Saturday Soki pala ay isang normal na tao lamang at hindi ang may hawak ng kapangyarihan ng mata. Nagpatuloy si Ma'am Uno at ipinaliwanag na una niyang sinabi ang lahat ng Saturday Soki sa mundo dahil lang sa hindi niya alam kung sinong Saturday Soki ang may kapangyarihan ng mata. Sa puntong ito, seryosong naasar si Saturday Soki, ngunit medyo huminahon siya. Tiningnan ni Ms. Ozo ang orasan sa tabi niya at nalaman niyang tumatakbo talaga ito. Bago niya sabihin ang anumang bagay, si Yoka ay dinukot ng witch at dinala sa rooftop ng paaralan. Pagdating nila sa rooftop, nakita nila doon ang witch na si Lisette. Inutusan ni Lisette si Saturday Soki na lumapit kung gusto pa niyang makitang buhay si Yoka. Lumapit si Saturday Soki sa kanya, at nilapitan ni Lisette ang kanyang mga mata. Biglang nagsimulang mag-react ang mata ng madama ito ni Lisette, at nagpakita ang Black Knights para tumulong. Pagkatapos ng malaking laban, nasawi si Ma'am Uno at isinuko ang kanyang fragment para magamit ni Lisette. Kinokolekta ni Saturday Soki ang fragment mula kay Alicia bago siya mawala. Ipinaliwanag ni Super Bia ang dahilan kung bakit isinuko ni Ma'am Uno ang kanyang fragment. Dahil maaaring maglakbay si Ma'am Uno sa espasyo at oras, magagamit niya ang kapangyarihan para ipadala si Lisette sa pagitan ng mga dimensyon. Sa ganitong paraan, siya ay makukulong sa limbo magpakailanman. Binibigkas ni Ms. Ozo ang ilang mga incantation at tinawag ang espada na Yasotane. Handa siyang isakripisyo ang sarili para iligtas si Saturday Soki. Sa puntong iyon, natalo na ni Lisette si Abertia. Bumalik ang pulang kapaligiran, at kaharap na ngayon ni Lisette si Saturday Soki. Ang dalawa ay may kaunting talakayan tungkol sa moral, at sinubukan ni Saturday Soki na patigilan siya sa kanyang plano bago pahuli ang lahat. Gayunpaman, ayaw makinig ni Lisette sa kanya. Itinaas niya ang kanyang mga kamay upang salakayin si Saturday Soki, ngunit pagkatapos ay nagpakita si Vired sa pamamagitan ng mata ni Saturday Soki at hiniling sa kanyang kasintahan na ihinto ang pagsisikap na sakupin ang mundo. Siya ay mali na tapusin ang mga tao sa unang lugar. Habang ayaw makinig ni Lisette sa kanila, sinubukan niya ulit na nakawin ang mata ni Saturday Soki. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, nandyan sina Ms. Ozo at Super Bio para protektahan siya, at nagagawa nilang itaboy si Lisette. Nagpakita si Saturday Soki malapit sa kanya at sinubukang gamitin ang fragment ni Ma'am Uno para ipadala siya sa limbo. Maya-maya ay nagpakita si Abertia at hinawakan si Lisette doon, na pinilit na sumama sa kanya.
Sa pagkawala ng kanyang Kat-Aipan, si Super Bea ay naiwan ng mag-isa. Nakalaya si Yoka mula sa kanyang Crystal Cave at nagmamadaling yakapin ang kanyang kasintahan. Sa oras na iyon, nagsimulang bumagsak ang mga kahaliling dimensyon ng ibang dimensyon. Mabilis na inilipat ni Ms. Ozo silang lahat sa ibang mundo, ganap na naiiba mula sa una. Sa mundong ito, nabubuhay at maayos ang lahat ng kaibigan ni Nayoka at Saturday Soki, sina Takahese, Ryok Iko, Sika, Tadashi, at kay Ori. Nagpa siya ang dalawa na mamuhay ng mapayapa at ganap na kalimutan ang kanilang dating mundo or ang ibang dimensyon. Na kay Saturday Soki pa rin ang kanyang mata na may kapangyarihan, ngunit sa pagkakataong ito ay tinakpan niya ito ng buo at umaasa na hindi na ito muling gagamitin.